Ew, Wen? Ano yung pumapatak sa shops mo? Sigaw ng isa. Nakuha nito ang atensyon ng lahat. Tumingin ang lahat sa harapan. Hindi na maintindihan ni Wen ang nararamdaman. Sobrang sakit pa rin ang kanyang tiyan. Ngunit pakiramdam niya kung siya ay gagalaw ay mas papatak ang ginto na kanyang inilalabas. Bukod doon ay naiiyak na siya sa hiya. Hindi niya alam kung paano siyang nahantong sa ganitong kalagayan. Pinagtatawanan na siya ng lahat. Walang nagtangkang lumapit sa kanya hanggang isang lalaking biglang lumapit sa kanya at siya ay niyakap. Shhh! Nandito na ako. Uwi ka nito. Danilo, umiiyak na sabi ni Wen. Who's responsible for this? Sigaw ni Danilo. Walang makapagsalita. Nanigas ang lahat sa kanilang kinatatayuan. Nangingit-ngit na ang tenga ni Danilo sa galit. Okay, then fire the manager. She is my wife. Nagulat ang lahat sa naging anunsyo ni Danilo. Wen, heto ang juice oh. Alok ni Prima. Ma'am, ano pong gagawin ko dito? Tanong ni Wen. Bumakas ang yamot sa mukha ni Prima, ngunit nagtimpi pa rin ito sa janitors na si Wen. Itapon mo. Boba ka ba? Malamang. Nahinto sa pagsasalita si Prima. Nakatitig lang si Wen kay Prima. Baka sa kanyang mukha ang takot. Napansin naman ito ni Prima kaya naman binago nito ang tono ng kanyang pagsasalita. Joke, pabiro nitong sabi sabay ngiti. Ito naman, syempre this drink is for you. Peace offering? Gusto ko rin sanang mag-sorry sa mga kamalditahang ginawa ko sa'yo. You know us, girls, nagkakaroon ng insecurities pag may nakikitang mas maganda sa kanila. Like you are so beautiful and kind. Kaya naging ganon ang attitude ko sa'yo. Mahabang paliwanag ni Prima na may pagkumpas pa ng kamay at paghawak sa balikat ni Wen. Nabigla man ay nakaramdam ng saya si Wen dahil mukhang magkasundo na sila ng kanyang boss. Kaya naman nagagalak nitong ininom ang juice na may ngiti sa kanyang labi. Nasa isang event si Wen. Event ng kumpanya kung saan siya namamasukan. Lahat ay nakasuot ng magagarang damit. Nakagaw ng mga babae. Ang mga lalaki naman ay naka-coat and tie. Samantalang siya ay naka-uniform dahil habang ginaganap ang kasiyahan ay kinailangan nilang panatilihing malinis ang kapaligiran. Do you like it? Tanong ni Prima. Tumango si Wen matapos ubusin ang isang baso ng juice. Uhaw na rin kasi ito dahil sa kakalibot sa lugar at wala itong panahon upang uminom ng tubig. Do you want more? Umiling si Wen. Okay na ako, Ma'am Prima. Maraming salamat po. Ngumiti si Prima at iniwan na si Wen sa kanyang kinatatayuan. Hindi maganda ang pakikitungo ni Prima kay Wen. Palagi niya itong sinisigawan. Sinasabihan ng boba, tanga, at kung ano-ano pang masasakit na salita. Hindi alam ni Wen kung saan ang gagaling ang inis ni Prima sa kanya. Gayong nito lang naman sila nagkakilala. Subalit nang kausapin siya ngayon ni Prima at umamin sa kanyang pagkakamali, ay nakaramdam ng tuwa si Wen. Dahil sa nangyari ay mas ginanahan si Wen na magtrabaho, ngunit mukhang hindi na sumang-ayon ng kanyang tiyan. Aray ko! Wika nito at napahawak sa kanyang tiyan. Napansin naman ito ng isang katrabaho ni Wen. Sinabing siya ay magpahinga na muna. Ngunit nginitian lang ito ni Wen at binaliwala ang nararamdaman. Nagpatuloy ang kasiyahan, sayawan at iyawan. Masayang-masaya ang lahat hanggang sa tinawag ni Prima si Wen. I want you to perform. Sing a song. Any song. Utos ni Prima. Halos lumuwa ang mga mata ni Wen nang marinig ang utos ni Prima. Pero hindi po ako marunong. Nahinto si Wen sa pagsasalita at napahawak sa kanyang tiyan.
Grabe ang pagkulo nito na para bang may nagaganap na pagtatalo sa loob nito. Please, hindi mo ba ako pwedeng pagbigyan? Sambit ni Prima sabay hawak sa kamay ni Wenwen. Minsan na kitang narinig kumanta sa CR habang naglilinis ka. I know you can sing. Dagdag pa nito na may mapupungay na mga mata. Masakit man ang tiyan at hindi sanay na kumanta sa harap ng maraming tao, ay pinagbigyan ni Wenwen si Prima. Nagulat ang lahat nang pumunta sa harap si Wenwen. Dala ang mic, kitang-kita ni Wenwen ang pagbubulungan ng mga naroon. Nakakasilaw ang liwanag ng spotlight na biglang itinapat sa kanya. Sabay may malamig na hangin na umiihip sa kanya. Nangilabot siya ng todo. Ramdam din niya ang pagtaas ng kanyang balahibo dahil dito. At unti-unting tumitindi ang pagkulo ng kanyang tiyan. Hindi niya na ito mapigilan. Alam niyang may gustong kumawala sa kanyang tiyan na mas kinakabahan niya dahil nasa harap siya ng maraming tao. Inilibot niya ang kanyang mga mata. Nakatuon ang atensyon ng lahat sa kanya. Wala na siyang maintindihan sa mga nangyayari. Ang tanging alam niya na lang ay paggulo ng kanyang tiyan at ang kaba dahil kailangan niyang kumanta. Rumehistro sa kanyang pandinig ang intro ng pinili niyang kanta. Otomatikong nagtaas ang kanyang kamay at itinapat ang mic sa kanyang bibig. At sa kanyang pagbuelo upang bigkasin ang unang kataga ng kanta, ay sumabay din ang hangin sa kanyang tiyan na lumabas. Ano yun? Ba't ang baho? Sabi ng isa. Oh my God, sino ba yun? Bulok bang kinakain niya? Talagang dito pa siya nagpasabog. Ani naman ang pangalawa. Wala mang kaalam-alam ang lahat, ngunit namumutla na si Wenwen sa harap. Dahil kasunod ng paglabas ng masamang hangin, ay may sumama rin sa paglabas ng ginto sa kanyang likuran. Ew, Wenwen! Ano yung pumapatak sa shrubs mo? Sigaw ng isa. Nakuha nito ang atensyon ng lahat. Tumingin ang lahat sa harapan. Hindi na maintindihan ni Wenwen ang nararamdaman. Sobrang sakit pa rin ang kanyang tiyan, ngunit pakiramdam niya kung siya ay gagalaw ay mas papatak ang ginto na kanyang inilalabas. Bukod doon ay naiiyak na siya sa hiya. Hindi niya alam kung paano siyang nahantong sa ganitong kalagayan. Pinagtatawanan na siya ng lahat. Walang nagtangkang lumapit sa kanya. Hanggang sa isang lalaking biglang lumapit sa kanya. At siya ay niyakap. Shh! Nandito na ako. Nandito na ako. Uwi ka nito. Danilo! Umiiyak na sabi ni Wenwen. Who's responsible for this? Sigaw ni Danilo. Walang makapagsalita. Nanigas ang lahat sa kanilang kinatatayuan. Nagnit-ngit na ang tenga ni Danilo sa galit. Okay, then, fire the manager. She is my wife. Nagulat ang lahat sa naging anunsyo ni Danilo. Danilo! Umiiyak na sabi ni Wenwen bago ito tuluyang mawala ng malay. Agad na kinuha ng kaibigan/business partner ni Danilo na si Sandro ang sasakyan. Buhat ni Danilo ang asawa. Malapit sila sa may entrada ng gusali upang abangan ang sasakyan. Hindi alintana ni Danilo ang mabahong amoy ni Wenwen ng oras na yon. Lahat ay nagtuturoan kung sino ang may kasalanan. Nandun din silang lahat sa entrada ng gusali hanggang sa itinuro ng isa sa mga janitor si Prima. Sinabi nitong kanina pa iniinda ni Wenwen ang sakit ng kanyang tiyan patapos silang mag-usap ni Prima, kanilang manager. Nakita rin nitong may pinainom itong juice kay Wenwen bago mangyari ang lahat. Sir, it's just a laxative. Nothing more. Hindi ko naman alam na ganyan ang magiging epekto sa kanya ng gamot na yon. Paliwanag ni Prima. She overreacted. Obvious naman na nag-iinarte lang siya at hindi talaga siya hinimatay. Dagdag pa nito. What a childish act. Madiin nitong sabi. Anong naisip mo at pinainom mo si Wenwen ng laxative? What the hell are you thinking? Sigaw ni Danilo. Sabay harap kay Prima na nakatabi niya lamang. Bukas na bukas gusto ko malinis na ang mesa mo. Nihibla ng buhok mo, ayoko makikita sa lamesa mo. Gigil nitong sabi sabay talikod. But, you heard me, right? Sabi ni Dalino na may malamig na boses, ngunit nakakatakot.
I meant what I have said. You are fired. Kasabay ng pagtatapos ng sinabi ni Danilo ay siyang pagdating ni Sandro. Mabilis na nakarating ang dalawa sa pinakamalapit na ospital. Pumapalo ng 120 kilometers per hour ang takbo ni Sandro dahil minamadali ito ni Danilo. Wala nang pakialam si Danilo kung sila man ay overspeeding. Ang mahalaga sa kanya ay madala si Wenwen sa ospital sa lalong madaling panahon. Nang makababa sila ng sasakyan ay agad na itinakbo ni Danilo ang asawa sa loob ng emergency. Sinalubong ito ng isang attending nurse at iginiya sa bakanting higaan. Nang ilapag ni Danilo si Wenwen sa kama ay napaatras ang nurse. Namutla at bakas ang pagkataranta. Ano pong nangyari sa kanya? Agad nitong tanong. May nainom siyang laxative. Tapos nakita ko na lang siyang namumutla at bigla na lang siyang hinimatay. Tura ni Danilo na may matinding pag-aalala. Okay po sir, kukunan ko lang po siya ng vitals and some test. Babalitaan ko po kayo kaagad sa lagay ni ma'am. Kung maaari, doon po muna kayo sa information para makuha ang details ni ma'am. Pakiusap ng nurse. Gusto mang manatili ni Danilo sa tabi ng asawa ay napaatras na lang ito at napatulala habang isinasagawa ng nurse ang kanyang dapat gawin sa kanyang asawa. Nakaramdam naman ng matinding kaba si Danilo. Parang bumagal ang kilos ng lahat. Unti-unting lumabo. Tanging si Wenwen lang malinaw niyang nakikita. Anong nagawa ko? Wika nito at biglang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Nasa tapat ng information si Danilo. Tinatanong ng assigned nurse ang ilang mahahalagang impormasyon tungkol kay Wenwen. Tulad ng buo nitong pangalan, edad, civil status at lalong-lalo na ang medical history. Ngunit tanging pangalan at civil status lang ang nasagot ni Danilo. At ang iba pang tanong ay hindi niya na alam ang isasagot. Kaano-ano po kayo ng pasyente? Sunod na tanong ng nurse. Ako ang asawa niya. Mabilis naman nasagot ni Danilo. Sigurado po ba kayo? Para po kasi... Biglang nagpreno sa pananalita ang nurse at napatikom na lang ang bibig. She's 29 years old. No allergies. No history of surgery. Pero may history ng cancer ang family nila. Her mother died because of ovarian cancer. Dire-diretsong tugon ni Sandro. Napanganga ang nurse sandali. Okay po sir. Thank you po. Matapos ay inayos na nito ang file information sheet ni Wenwen. Hiyang-hiya si Danilo sa kanyang sarili. Naturingang siyang asawa ngunit ngayon niya lang napagtanto na wala siyang alam tungkol sa kanyang asawa. Hinawakan ni Sandro ang balikat ng kaibigan. Ayos lang yan. This is not your fault. May chance ka pang bumawi. Napunta ang dalawa sa waiting area. Bawal pa rin silang lumapit kay Wenwen. Nakatanaw lamang si Danilo sa asawa nang bigla niyang sariwain ang unang pagkikita nila ni Wenwen. Sir, wala po ditong hinahanap niyo? Wika ni Wenwen. Bigla-bigla na lang kasing pumasok sa loob ng kitchen area si Danilo. Humahango sa tila may sinusundan. Miss, please, wag lang ngayon. Kitang-kita ko ang papa ko, dito siya pumasok. Baliw na sabi naman ni Danilo. Sabay abante pang tinulak si Wenwen para makapasok sa loob ng kusina. Gamit ang kanyang buong lakas ay tinulak ni Wenwen si Danilo. Sir, hindi niyo po ba nakikita ang sign? Authorized person only. Dito sa kabila, staff only. Kaya walang ibang makakapasok dito kung hindi ang mga empleyado at staff lang namin. Baka namamalikmata lang kayo. Pigil ni Wenwen. Napakagat ang kanyang labi ni Danilo. Namumula na rin ang kanyang tenga. Bigla niyang inilibot ang kanyang tingin at nasa kanya na ang atensyon ng lahat ng kumakain sa restaurant na pagmamayari ng pamilya ni Wenwen. Sir, please, ayoko rin ng gulo. Kaya naman huminahon kayo at umalis na dito dahil kung hindi, ipapadampot ko kayo sa guard. Pakiusap ni Wenwen. Sinipa naman ni Danilo ang mayasang malapit sa kanya. Natumba ito at saka umalis. Ano, nahabol mo si Tito? Tanong ni Sandro na nasa loob ng sasakyan. Dapat nahabol ko siya.
Kung hindi lang dahil sa babaeng yon, sana makukorner ko si Papa. Pero biglang humarang yung babaeng yon. Ayun, hindi ko tuloy nahabol si Papa. Hinampas ni Danilo ang compartment katabi ng air vent ng sasakyan. Nakaupo ito sa tabi ng driver's seat. Chill, Danilo. Mahanap din natin ang papa mo. Pero ano naman ang itsura ng girl? Maganda ba? Napabaling si Danilo sa kaibigan. Oo, maganda sana. Pero dahil siya ang naging dahilan para hindi ko mahabol si Papa, siya ng pinakapangit na babae sa paningin ko. Hinahanap ni Danilo ang kanyang ama. Ilang taon na kasi itong hindi nagpapakita sa kanila ng kanyang ina. Sa katunayan, akala ni Danilo ay namatay na ang kanyang ama. Ngunit isang araw habang siya ay nagmamaneho, nakita niya sa kalsada ang kanyang ama, naglalakad. Hindi siya pwedeng magkamali. Alam niya sa kanyang sarili na si Oliver ang kanyang ama. Ang kanyang nakita noong oras na yon. Kaya naman simula noong araw na yon ay naglalaan si Danilo ng oras upang hanapin ang kanyang ama. Walang alam dito ang kanyang ina na si Tanya. Mahal na mahal niya ang kanyang ina. Kaya gusto niyang malaman muna ang dahilan ni Oliver kung bakit sila nito iniwan upang protektahan ang kanyang ina. Nang araw na yon, muling nakita ni Danilo si Oliver. Pumasok ito sa restaurant. Dire-diretso itong pumasok. Nagtama ang mga mata nilang mag-ama at nang lalapitan niya na ito ay bigla siyang hinarang ng isang babae. At yun na nga ay si Wenwen. Sa isang iglap, ang pag-asang muling makita ang ama ay nawalang parang bula dahil kay Wenwen. Nang dahil doon ay napuno ng galit si Danilo kay Wenwen at ayaw niya na itong muling makita. Ngunit sadyang sutil ang tadhana. May mga pagkakataong kung sino pa ang ayaw mong makita ay siya pa ang lagi mong makakadaupang palad. Danilo, may chika sa labas oh. Sino yun? Bungad na tanong ni Sandro pagpasok nito sa pinto ng opisina ni Danilo. Miss Wendy Sarosa, business owner na gustong sumali sa food bazaar natin next week. Actually, wala nang slot pero mom insisted na pagbigyan ko ang babaeng yan. And I don't know why. Paliwanag ni Danilo habang patuloy na binubuklat ang mga papel sa kanyang harapan. Tumangutango si Sandro. Maganda si Wendy. May mahabang buhok. Hugis bigas ang mukha na may maliit na mga mata. Chinita. Matangos na ilong at manipis na labi. Simple ang kanyang ganda. She seems nice and very polite. I like her. Ani ni Sandro. Napatunghay si Danilo. What do you mean you like her? Sabay taas ang kanyang isang kilay, hudyat ng pagtataka. Huwag mo sabihin na interview mo na siya. Tumawa si Sandro ng bahagya. Kinda. Tinanong ko lang naman kung anong pangalan niya. Edad, status, family background at business niya. Pero yung pakay niya sa opisina ko, hindi mo tinanong? Oh, great. Bumisi si Danilo at muling bumalik sa kanyang ginagawa. Miss Wendy, Wenwen for short, 28 years old, single but not ready to mingle. That's really sad. Nangihinayang nasabi ni Sandro. Only child. Her mother passed away years ago, and her dad, she doesn't want to talk about him. Napabuntong hininga na lang si Danilo dahil pati personal na buhay ni Wenwen ay nakalkal na pala ng kanyang kaibigan. Halatang tipo niya talaga ang dalaga. And lastly, she is a restaurant owner. Pagtatapos ni Sandro, muling napatunghay si Danilo. Really? I thought she's a small entrepreneur at nagsastart pa lang. Bigla niyang kinuha ang mga folder sa kaliwang bahagi ng kanyang mesa. Itong mga profile na kanyang nire-review para sa mga gustong sumali sa bazaar nila. Panay ang kanyang buklat hanggang sa nakita niya ang profile ni Wenwen. At tama nga ang sinabi ni Sandro. May-ari na nga siya ng restaurant at ang address nito ay ang lugar kung saan niya nakita ang kanyang ama. Let her in. Biglang sabi ni Danilo. Ha? Now, utos ni Danilo. Sumunod naman si Sandro sa utos ng kaibigan. Nasa pintog pa lang si Wenwen ay nakumpirma na kaagad nito na siya ang babaeng kanyang nakaalitan.
Bilang profesional ay kinausap niya ng maayos si Wenwen. Kailangan niya itong gawin upang makakuha ng impormasyon sa dalaga. Actually, wala na kaming slot. Si Mom lang ang nagpumilit na pagbigyan kita. So, let's give it a shot. Seryoso nitong sabi kay Wenwen. Okay po, sir. Kahit ano, basta makapasok lang sa bazaar. Kailangan po kasi namin ng promotion ng resto kasi po. I don't care about your reasons, hindi ako charity para dramahan mo. Nagulat si Sandro sa naging asta ni Danilo. Nasa sofa kasi ito ng opisina. Napailing na lang ito. Naaawa sa dalaga. Sorry po, sir. Napayuko naman si Wenwen at tinintay na muling magsalita si Danilo. Kung bibigyan mo ako ng impormasyon tungkol sa tatay ko, I will let you in sa bazaar. For free. Hamon ni Danilo. Ang singkit ng mga mata ni Wenwen ay bahagyang ng dilat. Hindi nito inaasahan ng sinabi ni Danilo. Nang pumasok ito sa pinto at makita si Danilo, kinabahan na si Wenwen. Sino ba naman ang makakalimot sa gwapong mukha ni Danilo? Matangos na ilong, makinis na mukha, nakakaakit ng mga mata. Hindi yon nakalimutan ni Wenwen. Ngunit hindi rin naging maganda ang una nilang pagkikita, kaya alam ni Wenwen na yon ang tumatak sa alaala ng binata. Nabalot ng katahimikan ng opisina. Malalim na pinag-isipan ni Wenwen ang kanyang isasagot. Kaya may lumakas ang kutob ni Danilo na magkakilala ang kanyang ama at si Wenwen. Sir, kumubog ang dibdib ni Danilo. Iniisip nito na sa wakas ay matatagpuan niya na ang kanyang ama at ang babaeng kanyang kaharap ang susi ng lahat. Napakagat ng kanyang labi si Wenwen. Hindi na lang po ako sasali sa bazaar. Sorry. Tumayo si Wenwen at lumabas ng opisina. Napatulala naman si Danilo. Nakita na lang niyang palabas na ng opisina si Wenwen at sinasara na nito ang pinto. Lalong tumindi ang galit ni Danilo. Kung ano-anong espekulasyon na rin ang kanyang naisip dahil sa naging sagot ni Wenwen sa kanyang alok. Baby, kabit siya ni Papa. At ginawa niyang kausapin si Mom para kaibiganin siya. Then, pag nakapasok na siya sa mundo namin, ipapamukha niya kay Mom na siyang pinili ni Papa. Ba't hindi niya kaya? She's too young for this game. Kaya siya nag-back out. Hinuha ni Danilo. Alam mo, pwede kang maging writer. Ang galing mong gumawa ng kwento eh. Asar pa ni Sandro. Nasa tapat sila ng restaurant ni Wenwen. Sa loob ng sasakyan, naghihintay sa paglabas si Wenwen o ang sakaling pagpunta ng kanyang ama. Bumaling si Danilo. May masamang tingin kay Sandro. Kung ayaw mo akong samahan, it's fine with me. Bumaba ka sa kotse ko, ngayon na. Inis itong sabi. Tumawa naman si Sandro ng bahagya. Ito naman, hindi na mabiro. Pinapagaan ko lang ang mood. Ilang araw ka nang laging galit sa mundo. Oo, nakaka-disappoint na akala natin si Wenwen ang susi sa taguan niyo ni Tito. Pero huwag mo naman siyang isipan ng masama. Hindi mo siya kilala. At hindi niya ako kilala. Kaya please, makipag-cooperate ka na lang. Dahil gagawin ko ang lahat. Mapiga ko lang siya sa relasyon niya sa tatay ko. Araw, linggo, buwan ang ginugol ni Danilo upang subaybayan at kulitin si Wenwen tungkol sa kanyang ama. At mula rin ang araw na yon ay hindi na niya nakita ni Anino ni Oliver na tumuntong sa lugar na yon. Ikaw na naman, singhal na sabi ni Wenwen. Yes, it's me, again and again. Hindi mo ba talaga ako tatantanan? Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Wala akong alam. At kaya ako nag-back out sa bazaar dahil wala naman akong pwedeng sabihin sa'yo. Alam nga namang magsinungaling ako sa'yo, kaya please lang, umalis ka na. Gigil na sabi ni Wenwen habang nagpupuna sa mesa. Pero miss, I saw him. Pumasok sa kitchen. Malakas ang kutob ko na may alam ka. Hindi ka ba naaawa sa akin? Ang tagal ko nang hinahanap ang tatay ko. Ipagkakait mo ba yon? Pakiusap pa ni Danilo. Huminto naman si Wenwen sa pagpupunas at hinarap si Danilo. Sorry, pero hindi ako lost and found para sabihin ang mga ginawa mo para hanapin ang tatay mo.
Tila sampal ng katotohanan si Danilo. Marahil ito na ang naging ganti sa kanya dahil sa kanyang ginawa sa unang pagkikita nila ni Wenwen. Pati na rin sa kanyang opisina. Ngunit ano ang kanyang gagawin? Desperado na siya ngayon dahil nasasaktan siyang makita ang kanyang ina na nangungulila sa kanyang ama. Umalis si Danilo sa restaurant na wala pa rin nakukuha kahit anong impormasyon. Nagmamaneho na siya pauwi. Malungkot, namumutawi ang umiiyak na mukha ng kanyang ina dahil sa pangungulila sa kanyang ama. Hindi alam ni Danilo kung paanong naatim ng kanyang ama na iwan silang dalawa. Para sa kanya, gusto niya nang ibaon sa limot ang kanyang ama. Hindi naman niya ito kailangan pa para mabuhay. Mayaman sila. May-ari ng iba't ibang uri ng negosyo. Mula sa pagkain hanggang sa mga material na bagay. Name it. Ngunit sa huli, mas pinipili ng ina ni Danilo na hanapin ang kanyang ina. Kesa sa pera at material na bagay na pwedeng magpuna ng kalungkutan nito. Nasa harap na ng mansyon si Danilo. Tinatanggal ang malungkot na maskara sa kanyang muka at pinapalitan ng nakangiting maskara. Inaalis ang lungkot sa pagkadismaya dahil ayaw niyang makadagdag pa sa hinagpis ng ina. Binuksan ng guard ang gate. Sa kanilang garahe, isang magarang kotse ang kanyang nakita. Hindi pamilyar sa kanyang mata. Nagtaka ito at nagtanong sa guard kung sino ang bisita. "Sir, ang dad niyo po," sagot ng guard. Nagulat si Danilo at mabilis na pumasok sa loob ng mansyon. Sa sala, masisilayan ang malaking ngiti ng kanyang ina. Katabi ang kanyang ama. Kawangis na kawangis nito ang kanyang ama. Mula buhok hanggang pagkalakad, kaya naman hindi maikakailang sila ay mag-ama nga. "Anak, Danilo, umuwi na ang dad mo." Masayang-masayang sabi ng kanyang ina. Tumayo ito at sinalubong ang anak ng matamis na halik. Iginiya papunta sa sofa kung saan nakaupo ang kanyang ama. Hindi naman makapagsalita si Danilo. Pakiramdam niya ay nananaginip siya o nasa isang bangungot. Matutuwa ba siya na sa wakas ay tapos ng pangulila ng kanyang ina? O magagalit dahil sa ilang taong hindi nito pagpapakita? Tama nga sila. Hindi mo makikita ang taong ayaw magpakita. Bulalas pa ni Danilo. "Anak, kakauwi lang ng dad mo, please. Ayusin mong pakikipag-usap mo sa kanya." Saway ni Tanya sa kanyang anak. "Ako pa talagang dapat umayos? Manaman. Ano, lalambot ka na lang basta-basta dahil sa biglang pagdating ng lalaking yan? Ano, baliwala na lang ba lahat ng pag-iyak mo tuwing gabi? Pangungulila? Ano, wala na lahat ng yon? Paano naman ako? Paano naman yung nararamdaman ko?" Hinaing ni Danilo. "Alam ko, anak. Pero kahit anong gawin natin, asawa ko siya. At kung wala siya, wala ka dito sa mundo kaya umayos ka. Ayoko nang mawala ang dad mo ulit kaya tatanggapin ko ulit siya ng paulit-ulit. At ganon ka din dapat." Wika naman ng ina. Hindi makapaniwala si Danilo sa kanyang narinig. Hindi na naging maganda ang kanyang araw dahil sa mga salitang sinabi ni Wenwen sa kanya matapos ay ito pa ang kanyang madaratnan. "No, I'm old enough to make my decisions. Hindi ko matatanggap ang lalaking yan. Ngayon at kailanman." Bigla itong umalis kahit kadarating pa lang nito. Dumiretso sa pinto, sumakay ng sasakyan at umalis. Nais itong habulin ni Tanya ngunit huli na ang lahat. Pinaharurot na ni Danilo ang sasakyan. Sinundan naman ito ni Oliver at lumapit sa asawa. "Naiintindihan ko siya, Tanya. It takes time. Malaki na ang anak natin na tama siya. Sinaktan ko kayo ng sobra. Hayaan muna natin siya." Wika ni Oliver at niyakap ang asawa. Magulong-magulo ang isipan ni Danilo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Tinawagan niya si Sandro ngunit hindi ito sumasagot. Tinawagan niya si Vanessa ngunit nasa salon daw siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Walang ibang mapuntahan si Danilo hanggang sa nakita na lang niya ang sarili sa tapat ng restaurant ni Wenwen. Nakatayo sa may pinto.
Welcome po. Danilo? Ano na naman ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Wenwen. Tatarayan niya sana ang binata. Ngunit nakita niya itong namumula ang mga mata. Tulala at halatang wala sa sarili. Ayos ka lang? Nag-aalala na tanong nito. Hindi naman umimik si Danilo. Tila hindi alam kung nasan siya. Hindi ka nga okay ano? Teka, tara sa loob. Pumasok ka muna. Aya ni Wenwen. Gabi na noon. At wala pa rin sa mansyon si Danilo. Nag-aalala na si Tanya. Hindi ito mapakali sa kanyang upuan. Tatayo, uupo, lalakad at muling uupo. Tanya, ayoko sanang dagdagan pang iniisip mo. Pero bukod sa pag-uwi ko, may gusto sana akong sabihin. Usal ni Oliver. Naupo naman si Tanya tumitig sa asawa. Ano yon? Tanya, kailangang ikasal ni Danilo. Kasal? Kanino? Tanong ni Tanya. Samantala, sa loob ng opisina ni Wenwen ay nandoon si Danilo. Hindi pa rin umiimik, tulala lamang. Andoon din si Wenwen na nakaupo sa kanyang silya at inoobserbahan si Danilo. May gusto ka bang kainin? Inumin. Sabihin mo lang para ipaghanda kita. Alok ni Wenwen. Paraan na rin niya ito upang mabasag ang katahimikang namamagitan sa kanilang dalawa. Bakit sa kabila ng mga ginawa ko sa'yo, ang bait mo pa rin sa akin? Tanong ni Danilo habang nakatitig sa dalaga. Bakit? Hindi ba yun ang tamang gawin? At saka, kabaitan lang naman ang meron ako. Itong resto. In a few months time, baka magsara na dahil sa very low income. Wala na rin akong mama at ang tatay ko. Never mind. Sa dinadanas ko ngayon, ano pa bang meron ako? Eto na lang ang tanging meron ako. Nahinto si Wenwen sa pagsasalita. Parang napasobra na kasi ang kanyang sagot sa tanong ng binata. Ngumisi naman si Danilo. Sorry. Salamat. Nakangiting sabi ni Danilo sa dalaga. Hindi man sinabi ni Danilo ang kanyang problema. Ang mga kwento ni Wenwen ang naging daan upang makawala siya sa panandalian sa kanyang pinagdadaraanan. May kadaldalan na taglay si Wenwen. Nagsimula ito kung paano siyang mangarap na magpatayo ng restaurant hanggang sa kasalukuyan. May mga advices din sinabi si Danilo na baka sakaling makatulong kay Wenwen sa kanyang negosyo. Umubos ng ilang oras ang kanilang kwentuhan hanggang sa napasulit na si Wenwen sa wall clock at 10:00 na pala ng gabi. Kanina 6:00 lang Ngayon 10:00 na pala. Wika ni Wenwen. Napatingin si Danilo sa kanyang relo at tama nga ang dalaga. Malalim na ang gabi. Masyado siyang nalibang sa mga kwento ni Wenwen. Bahagya siyang nalungkot ngunit wala na siyang magagawa. Kailangan niya nang bumalik sa realidad. Salamat sa oras. I'm very sorry sa unang encounter natin. I'm so rude, selfish, at salamat nga pala sa company. Maraming salamat. Ani ni Danilo. Wala yon, sana nakatulong. And I hope kung ano man yung pinagdaraanan mo, malagpasan mo. Minsan kasi mas masarap magsabi ng problema sa taong hindi mo kilala. Walang filter ang kwento. Kahit i-judge ka nila, who cares? Hindi naman kayo magkakalala. Minsan try mo yon at willing ako makinig. Nakangiti nitong sabi. Naghiwalay ang landas ang dalawa. Gusto sanang ihatid ni Danilo si Wenwen bilang pasasalamat, pero tinanggihan ito ng dalaga. Umuwi si Danilo. Andoon pa rin sa sala si Tanya at Oliver. Hinihintay siya sa kanyang pag-uwi. Danilo anak, saan ka galing? Salubong ni Tanya. Mom, I'm fine. I need more time to think. Wika nito sa ina. Matapos ay binalingan ng tingin ng ama. Walang emosyon ang kanyang mga tingin. Walang tuwa. Walang galit. Dahil kahit si Danilo hindi alam ang kanyang nararamdaman tungo sa kanyang ama. Matapos sitigan ng ilang sandali ay umakyat ito sa kanyang silid at nagpahinga.
Oliver, I think today is not the right time to tell him. Bigyan natin siya ng oras. Wika naman ni Tanya sa asawa. Mula ng araw na yon ay hindi na lumisan si Oliver sa tahanan ni Tanya. Parang walang nangyari. Tuwing bababa si Danilo para kumain ay nandoon ang kanyang ama. Kasama sa mesa ang kanyang ina. Masayang kumakain. Kaya naman mas pinipili niyang sa opisina kumain. Nagsimula na rin pumasok sa opisina si Oliver. Bumalik na siya sa iniwan niyang posisyon kung saan ang humalili sa kanya ay si Tanya. Nagalak ang lahat sa muling pagbalik ni Oliver maliban kay Danilo. Parang normal lang ang lahat. Parang walang iwanang naganap. Gusto mong magalit ni Danilo sa lahat ng taong tumatanggap kay Oliver ay hindi maaari. Dahil parang siya lang ang hindi sang-ayon sa pagbabalik ng kanyang ama. Isang araw ng linggo nasa man siya ng lahat. Humiling si Tanya kay Danilo na huwag munang iwasan ng ama dahil may darating silang bisita. Para sa ina, nanatili si Danilo kahit nalabag ang lahat sa kanyang loob. Anak, Danilo. Tawag ni Tanya sa anak matapos kumatok na ilang beses. Lumapit si Danilo sa pinto. Binuksan at hinarap ang ina. Ma, bakit po? Tara na, saluhan mo kami sa baba. Gusto kang makita ng bisita. Wika ni Tanya. For what, ma? Hindi ko sila kilala. At anong kailangan nila sa akin? Anak, please. Para na lang sa akin. Pakiusap ng ina. Bumuntong hininga si Danilo. Okay ma, magbibihis lang ako. Bababa na rin po ako. Ilang sandali lang nakalipas, bumaba na si Danilo. Nasa sala si Oliver at isang lalaki. Si Tanya naman ay nag-asikaso ng kanilang mga kakainin para sa tanghalian. Marahan ang kanyang paglalakad dahil ayaw niyang mapansin ang kanyang presensya. Ngunit hindi pa rin pala siya makakaligtas nang bigla siyang tinawag ng kanyang ama. Danilo anak, tawag nito at sumenyas na lumapit. Ayaw lumapit ni Danilo, ngunit hindi siya pinalaking bastos ni Tanya kaya lumapit ito sa kanyang ama at malugod na binate ang bisita. Good afternoon po sir, Danilo. Danilo de Vera po, wika nito. Good afternoon din sa'yo Mario, Mario Sarosa. At nakipagkamay ito sa binata. Tama nga ang sinabi ni Tanya. Napakakisig nga ng anak niyo. Nakakatawa, kuhang-kuha niyang bawat hilat siya ng mukha mo, Oliver. Ani ng isang bisita. Hindi alam ni Danilo kung tatanggapin niya ba ang papuri ang sinabi ng bisita. The table is ready, masayang sabi ni Tanya. Kasunod ang isang dalagang kay ganda. Nakatalikod si Danilo sa kinatatayuan ni Tanya kaya hindi niya nakikita na may kasama ang kanyang ina. Nagsalita ang bisita at pinakilala ang kanyang anak. Danilo, ito nga palang anak. Ang aking anak, si Wendy. Pakilala ni Mario. Sa pagbaling ni Danilo, isang pamilyar na muka ang kanyang nakita. Bigla siyang nagalak. Ngunit may kakaiba sa mukha ni Wenwen noong araw na yon. Mapungay ang kanyang mga mata. Kahit nakangiti ang kanyang mga labi, ay makikita sa mga mata nito ang lungkot. Hi, Wenwen, ikaw pala yan. Wika ni Danilo. Hi Danilo, it's nice to see you again. Wika naman ni Wenwen. Nagulat ang lahat dahil magkakilala pa lang kanilang mga anak. Lalo namang nagalak si Mario sa kanyang nalaman. Oh, magkakilala pala kayo? Mukhang hindi na tayo mahihirapan, Oliver, na iayos ang kasal nilang dalawa dahil may foundation na sila. Nagagalak na sabi ni Mario. Napabaling si Danilo kay Mario sa gulat. Dad, wika naman ni Wenwen. What? Alam naman natin ang agenda kung bakit tayo nandito, hindi ba? Para pag-usapan ang kasal ninyong dalawa. Anunsyo ni Mario. Danilo, tawag ni Sandra sa kaibigan. Naputol ang paggunita ni Danilo nang marinig niya ang tawag ni Sandra sa kanya. Ililipat na ng room si Wenwen. Ako lang namili ng room niya. Kanina ka pa kasi tulala at malalim ang iniisip. Wika ni Sandro. Napahawak naman si Danilo sa kanyang sentido at minasahe ito ng bahagya.
Pasensya ka na, Sandro. Ikaw na tong nag-asikaso sa asawa ko. Hindi ko kasi maintindihan bakit parang tuliro ang lahat sa pag-aasikaso kay Wenwen. Hindi ko maintindihan. Ganun ba kalalang epekto ng laxative na pinainom ni Prima sa kanya? Bakit ang daming tests? Bakit ang daming tusok? Bakit? Sunod-sunod na tanong ni Danilo. Danilo, hindi ko rin alam. Pareho tayong wala pang alam sa lagay ni Wenwen. Pero mamaya, sigurado ako, after lumabas lahat ng test results ni Wenwen, maliliwanagan tayong dalawa. Tumayo na sila sa kanilang kinauupuan upang puntahan ang kwarto ni Wenwen. Sinasabi mo ba na ang nangyari sa father-in-law mo? Kina tito at tita? Tanong ni Sandro. Mula pa kanina, hindi ko pa binubuksan ang phone ko. Hindi ko nga alam kung dala ko ang phone ko. Tura ni Danilo na halatang wala pa sa sarili. Nurse, nasan si Wenwen? Anong room niya? Tanong ng isang doktor na naka-scrub suit at headcap. Tila kagagaling lamang nito sa operating room at tumahangos ang information. Doc, nasa 318 po. Agad na sabi ng nurse. Nahinto sa paglalakad ng dalawa. Nagtataka. Sino ang doktor na yon at mas nauna pa itong tumakbo papunta sa kwarto ni Wenwen? Kaya naman nagmamadali rin ang dalawa sa kanilang paglalakad upang mas mauna sa doktor na hindi nila kilala. Ngunit pagdating nila ay mas nauna pa rin ang doktor. Pagpasok nila sa kwarto ay nandun na ang doktor. Kausap ang isa pang doktor. Andoon din ang nurse na unang umasikaso kay Wenwen. Nagulat sila nang biglang pumasok ang dalawa at nauna ang nurse na magsalita. Doc, sila po ang asawa at kaibigan ng pasyente. Wika nito sa doktor na tumingin kay Wenwen. Ngunit hindi naman alintana ni Danilo ang mga tao sa paligid. Nakatuon ang tingin nito sa doktor na naka-scrub suit. Pati ang doktor na yon ay nakatitigilan kay Danilo. Walang nagsasalita sa dalawa ngunit ramdam ang tensyong namamagitan sa kanilang dalawa. Doc, wika ng nurse at tinawakan ng doktor na naka-scrub suit sa braso. Good afternoon. Bati ng doktor na naka-scrub suit sa dalawa. Mauna na ako. Kailangan ko pang magpalit. Paalam nito. Sinundan lang ng tingin ni Danilo ang doktor hanggang ito ay makalabas. Nang sila na lang ay saka lumapit ang dalawa tinanong ang kondisyon ni Wenwen. May mga tests pang hinihintay ang resulta. As of now, natutulog lang si Miss Wenwen. Actually, sub-doctor niya lang ako. Parating na mamaya ang doktor na tumitingin sa kanya. Paliwanag ng doktor. What do you mean? Nagtatakang tanong ni Danilo. Dito kasi talaga nagpapatingin si Miss Wenwen. Sila ng mama niya. Kaya naman may family doctor sila dito. Sabat ng nurse. By the way, I'm Pao, ang attending nurse ni Miss Wenwen. Pakilala nito sa kanya. Ipinaliwanag ng doktor na kailangang manatili ni Wenwen sa ospital dahil hindi magandang epekto ng laxative kay Wenwen. Matapos ay iniwan na nilang magkaibigan at natutulog pa rin ng mahimbing si Wenwen. Sandro, ayaw na ayaw ko nang makitang Prima na yun sa opisina ko o kahit sa kalsada na nadaraanan ko. Gigil nitong sabi. Di ko alam kung bakit niya ginagawa to kay Wenwen. Ano bang ginawa ng asawa ko sa kanya? Danilo, huwag ka namang padalos-dalos. Nadadala ka lang sa galit mo. Kumalma ka. Pagpapakalma ni Sandro sa kaibigan. Paano ko kakalma? Tingnan mo nga. Andito si Wenwen sa ospital. Naging masama ang kondisyon niya dahil sa trip ng babaeng yun. Nalagay sa pahamak ang asawa ko. Sigaw pa ni Danilo. Mumisi si Sandro. Alam mo, ramdam ko sana yung galit mo kung alam ko naging mabuti kang asawa kay Wenwen. Pero Danilo, alalahanin mo. Ikaw ang naglagay kay Wenwen sa posisyon niya. Mahal na mahal ka lang ni Wenwen kaya kahit anong ipagawa mo sa kanya, gagawin niya para sa'yo. Nahinto si Danilo sa pagsigaw. Nakaramdam ng matinding hiya. Ano, hindi ka makapagsalita ngayon? Danilo, hindi pa huli ang lahat. Pwede mo pang mahalin ng totoo si Wenwen. Pero sana aminin mo muna sa sarili mo ang nagawa mong kasalanan sa kanya. Hindi yung bigla ka na lang magmamalinis. Parang sinaksak ang puso ni Danilo sa mga sinabi ng kanyang kaibigan.
Tama si Sandro. Siya ang may punot dulo ng lahat. Kung minahal niya lang sana si Wenwen, una pa lang, hindi mahahantong ang lahat sa ganito. Matapos si anunsyo ni Mario ang kasal ng dalawa, nagwala si Danilo. Nakipagtalo sa abot ng kaniyang makakaya. Hindi pa ito payag sa gusto ng mga ito. Inilalaban niya ang kanyang karapatan. Kahit na si Tanya pa ang nakikipag-usap, ay hindi nito kayang pagbigyan ng hiling ng ina. Nasa kwarto si Danilo ng dalawa. Kausap ni Tanya ang anak. Anak, please. Matutunan mo ring mahalin si Wenwen. She is a very nice girl. A perfect wife for you. Ani ni Tanya. Ma'am, naririnig niyo ba yung sinasabi niyo? At teka nga, sino may pakana nito? Ang lalaking yun. Sigaw ni Danilo. Danilo, tatay mo si Oliver. Irespeto mo siya. Tumaas na rin ang tono ng boses ng kanyang ina. Unang beses na nagkaganoon ang kanyang ina sa kanya. So, mas kakampihan mo siya kaysa sa akin na anak mo? Sige, magsama kayo. I made my mind. Ayoko sa kasal na yan. Wala akong pakialam kung anghel man yung babaeng yan. May mahal akong iba. At siya lang ang pakakasalan ko. Tumayo si Danilo. Inilabas ang kanyang bag at nagsimula ng mag-impake. Ano? Yung Vanessa na yun ba ang pinagmamalaki mo? Yung babaeng yun ang sisira sa buhay mo, Danilo. Can't you see? Ginagamit ka lang niya dahil mayaman tayo. She is a gold digger. Humarap si Danilo sa ina na may galit sa muka. Ma, huwag mong pagsasabihin si Vanessa ng ganyan. Hindi mo siya kilala. Siya lang ang nagmamahal sa akin. Hindi tulad niyo. Mas pinili ang lalaking iniwan tayo. Wika ni Danilo at nagpatuloy sa pag-iimpake. Walang nakapigil kay Danilo na umalis. Hinabol nito ang kanyang ina, ngunit pinigilan nito ni Oliver. Hayaan mo siya. Malaki na siya. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya matatakasan ang kasal. Wika ng ama nito. Sinadya ni Oliver na iparinig kay Danilo ang mga salitang yon na palabas pa lang ng pinto. Kaya lalong nagalit si Danilo at lumabas na ng mansyon. Sa kanyang paglabas, natanaw nito si Wenwen. Sa may pathway papuntang garahe. Anong ginagawa mo rito? Masungit na tanong ni Danilo. Agad naman na humarap si Wenwen. Lumingali nga upang siguruhin siya ang kinakausap ng binata. Ikaw ang tinatanong ko, may ibang tao ka pa bang nakikita? Sorry, kasi hindi ako makahinga sa loob, kaya dito muna ako sa labas. Nahihiyang sabi naman ni Wenwen. Akala ko ba iba ka sa kanila? Akala ko totoo yung pag-uusap natin ng araw na yun. Yun pala, totoo lahat ng hinala ko sa'yo. Sumbat ni Danilo habang papalapit ito sa dalaga. Danilo, ano ba yan sinasabi mo? Wala akong alam sa lahat ng to. Sinabi ko sa'yo na ayaw akong pag-usapan ng tatay ko dahil tuwing magpapakita siya, gulo ang hatid niya. At ito na nga nangyari. Isinama niya ako dito. Wala akong kaalam-alam kung anong meron sa bahay na to. Nakita ko si Ma'am Tanya. Nagkita na kami noon. Nang nagbakasakali ako magkaroon ng slot sa bazaar. Akala ko pumunta kami dito para sa negosyo. Hindi ko naman alam na ikakasal tayo? Sa tingin mo maniniwala ako sa mga sinasabi mo? Napapikit na lamang si Danilo sa galit at napahawak sa kanyang muka. Gusto nitong sigawan si Wenwen ngunit wala namang mangyayari kung gagawin niya ito. Danilo, maniwala ka. Wala akong alam. Alam mo, magpakasal ka mag-isa mo. I have a girlfriend. At dahil sa mga nangyayari, yayayain ko na siyang magpakasal. Do you think magkakagusto ako sa isang tulad mo na mukhang manang? Akala mo maganda ka. Para madaling makakuha na magpapakasal sa'yo. No! You're ugly. Kaya siguro hinahanapan ka ng tatay mo ng lalaking isa-shotgun wedding dahil alam niyang walang magkakagusto sa'yo. Nanliit naman si Wenwen sa kanyang mga narinig. Lumihis ng tingin at pinigil ang luha. Nang makita ito ni Danilo, alam niyang napasobra siya sa kanyang mga sinabi.
Ngunit hindi niya na mababawi ang mga salitang kanyang binitawan. Tuluyan na itong umalis at iniwan si Wenwen. Tinawagan nito si Vanessa, ang kanyang kasintahan. 3 taon na silang magkasintahan. Nagkakalala sila sa isang event at mula noon ay hindi na sila nawala ng komunikasyon. Alam ni Tanya na may kasintahan ng kanyang anak. Ngunit umpisa pa lang ay ayaw na nito sa kanya. Hayagang sinasabi yun ni Tanya sa kanyang anak. Ayaw nito si Vanessa dahil sa paraan nito ng pananamit at kung paano itong umasta. Subalit dahil siya ang inibig ng kanyang anak ay wala itong magawa. Pilit na lang niyang nilulunok ang mga ugaling ayaw niya kay Vanessa para sa kanyang anak. Habang binabagtas si Danilo ang daan sa bahay ni Vanessa, iniisip na nito ang maaaring gawin ng kanyang ama. Malamang sa malamang ay puputulin nito ang kanyang credit card. If-freeze ang kanyang savings account. Pwede rin siyang tanggalin sa trabaho. Lahat ng yon ay tumatakbo sa isipan ni Danilo ng mga oras na yon. Ngunit kung iisipin niya yon at hayaan na siya ikasal sa ibang babaeng hindi naman niya mahal, para na rin nawala ang lahat sa kanya. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Aurora Ignacio from Taytay, Rizal at Susan Dumol from Barangay Dayaw, Rojas City, Capiz. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane. Maraming salamat sa patuloy na pakikinig. Oh, bakit ka napasugod? May problema ba? Bungad ni Vanessa na makapasok na si Danilo sa kanyang kondo. Oo, Han. Malaking problema ko. Hinawakan nito ang kamay ni Vanessa at hinalikan sandali. Matapos ay saka ito muli nagsalita. Gusto ni Dad na ikasal ako. Napabitaw si Vanessa at kinabahan. Kung ano-ano ang pumasok sa kanyang isipan. Gusto niyang ikasal. Isang mala fairy tale na kasal. Magsuot ng pinakamagandang trahe de boda na kulay puti. Wala ang gusto niyang kulay ng mga bulaklak. Marami na rin itong naiisip na pose para sa magiging prenup shoot nila. Ngunit sa kabila nito, ay hindi pa siya handa sa buhay na may asawa, lalo na ang magkaroon ng anak. Nabahala si Danilo sa naging reaksyon ni Vanessa. Namutla rin kasi ito dahil akala niya ay magpo-propose si Danilo sa ganitong sitwasyon. Wala sa isang romantic na lugar at wala siyang suot na makeup. Okay ka lang? Tanong ni Danilo. Oo naman. Ano nga ulit ang sinasabi mo? Bumalik ang mabigat na pakiramdam ni Danilo tungkol sa sapilitang kasal ni Wenwen. Gusto ni Dad na ikasal na ako. Tapos? Kabadong tanong ni Vanessa. Pero, hindi sa'yo. Nakahinga bigla si Vanessa ngunit pinalitan ito ng pagtataka. Kanino? Sa anak ng kumpare niya. Sinabi ni Danilo ang nangyari sa kanyang kasintahan. Napatulala na lang si Vanessa. Ngunit hindi pa man malinaw sa kanya ang mga nangyayari, ay bigla na lang lumukod si Danilo sa kanyang harapan. Pero hindi ako pumayag. I want you to be my wife. Kahit ora mismo tayo magpakasal. We are two consent adults, kaya hindi na natin kailangan ng blessing ng mga magulang natin. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa at tila papel na nagkapunit-punit ang kanyang inaasahang wedding proposal ni Danilo sa kanya. Wala ka man lang wedding ring? Video? Eto na yon? Eto ng proposal mo? Napatayo si Vanessa. Nawewang at napahawak sa kanyang noo na nakapilantik ang isang daliri. Halata sa kanyang mukha ang tensyon. Ha? Sa 2 taong nagmamahalan, kailangan pa ba ng mga ganoong bagay? Vanessa, wala na tayong oras.
Kung hindi pa tayo magpapakasal ngayon, pipilitin ako ng mga magulang ko na ikasal sa babaeng yon. Ani ni Danilo. But wait, maghunos dili ka, Danilo. I love you, pero kasi papaano? Dahil dyan sa problema mo, isasakripisyo ko ang pangarap kong wedding? Once in a lifetime ang kasal, Danilo. Huwag naman sanang ganito. Pero Vanessa, Danilo, alam ko na mapera ka. And just in one click, pwede mo akong bigyan ng ingranding kasal. Pero it takes days. At saka sinong guest natin? Sinong host sa reception? Nakaramdam ng pagkadismaya si Danilo sa kanyang kasintahan. Ngunit inintindi niya ito at alam na nagulat sa kanyang sinabi. Saka ng mga bagay na yon, hindi ko rin sigurado kung maibibigay ko ang ganoong ingranding kasal na gusto mo. Dahil any moment, pwedeng i-cut ni Dad ang lahat ng resources ko. Pero mahal naman natin ang isa't isa, hindi ba? Kaya natin to basta magkasama tayo, hindi ba? Wika ni Danilo. Tumayo ito at hinawakan ng kamay ng kasintahan. Lalong nanlamig si Vanessa. Binitiwan ito ang kamay ni Danilo at umatras ng ilang hakbang. I cannot, Danilo. I can't marry you. Tura nito. Halos gumuho ang mundo ni Danilo sa naging sagot ni Vanessa. Hindi nito akalaing iiwan siya sa ere ng babaeng kanyang pinakamamahal. Nagpunta siya kay Sandro, ang kanyang kaibigan, at doon, nilunod ang sarili sa alak. Lumipas ang isang linggo. Laking gulat ni Danilo dahil activated pa lahat ng kanyang cards. Sinabi rin ni Sandro na inanjun siya ng kanyang ama ang indefinite leave nito sa trabaho. Walang ibang nakakaalam ng kanyang paglalayas. Danilo, I think you must go home. Nag-aalala na rin sa'yo si tita at si tito. Siguro nangyari lahat ng to para makita mo ang tunay na kulay ni Vanessa. Payo ni Sandro. Tapos pag umuwi ako, ikakasal ako sa babaeng yon. Ganun bang sinasabi mo kaya nangyari ang lahat ng to? Sumbat naman ni Danilo. Hindi naman sa ganun, pero isipin mo. May dahilan ng lahat. At saka, binigyan ka pa ng chance ang magulang mo para bumalik sa kanila. Hindi mo ba yun naisip? Panigurado nagulat din si Wenwen sa nangyari. Maybe you can talk to her para sabay niyong takasan ng kasal. Or magkaroon ng arrangement. Something like that. Don't you think? Suhestyon ni Sandro. Umuwi si Danilo sa mansyon. Sinalubong siya ng kanyang ina. Lubos ang pagkaalala nito dahil wala itong naging paramdam ni isang beses. Hindi rin ito gumamit ng kanyang mga cards kaya wala silang alam na paraan kung paano mahanap si Danilo. Hindi nila naisip si Sandro na tanungin dahil iniisip nila na hindi naman pupunta si Danilo kay Sandro dahil si Sandro ang una nilang tatanungin. Payag na ako sa gusto niyong kasal. Pero huwag niyong isusumbat sa akin kung anong kahihinat na ng kasalang to. Salita nito sa kanyang mga magulang. Simpleng kasal ang nangyari sa dalawa. Iilan lang ang bisita. Mga malalapit na kaibigan nila, ngunit sa partido ni Wenwen ay tanging ama lang nito ang kanyang kasama. Danilo, ayos ka lang ba? Tanong ni Wenwen. Nasa harapan sila ng altar. Magkatabi sa upuan habang nagmimisa. Sa tingin mo ba magiging okay pa ako mula sa araw na to? Pabalang nitong sagot. Tinikom na lamang ni Wenwen ang kanyang bibig at muling humarap sa pare. Alam ni Wenwen na uminom ng alak si Danilo magdamag bago ang kasal. Kahit sa araw mismo ng kanilang kasal, nakita kasi nitong kinukuha ni Sandro ang bote ng alak na hawak ni Danilo bago ito pumasok sa simbahan. Bumibigat ang dibdib ni Wenwen sa mga nangyayari. Ngunit wala siyang magawa kung hindi ang magpatianod sa daloy ng mga nangyayari. Matapos ang kasal ay dumiretso ang lahat sa reception. Nasa isang sasakyan lang sina Danilo at Wenwen. Ikaw na lang pumunta sa reception? Ani Danilo. Ha? Pwede ba yun? Hindi ba dapat tayong dalawa nasa... Ikaw lang naman ang gusto magpakasal, hindi ba? At sumang-ayon ka na magagawa ko ang gusto ko. Pagbigyan ko lang ang tatay mo na ikasal sa'yo para maisalba ang negosyo niyo. Sumbate Danilo. Yumuko na lamang si Wenwen at napabuntong hininga. Oo, tama ka. Sige, ako nang bahala magpaliwanag sa lahat.
Mag-ingat ka na lang kung saan ka man pupunta. Hihintayin na lang kita sa bahay na regalo ng mga magulang mo sa atin. Do what you want. Sabay pikit at hindi na muling kinibo ni Danilo si Wenwen. Nagalit si Tanya sa anak at nahabag naman ito kay Wenwen. Subalit, ano pa ba ang kanilang magagawa? Pagpasensyahan mo na ang anak ko, Wenwen. Hayaan mo kakausapin ko siya. Pangako ni Tanya. Tita, ayos lang po. Alam naman po nating napilitan lang si Danilo. Ayos lang po ako. I-enjoy na lang po natin yung food. Pilit nang umuwi si Wenwen sa kanyang mother-in-law. Bagamat alam nila na arranged marriage lang ang lahat, binigyan pa rin ni Oliver si Danilo at Wenwen ng honeymoon trip. Sa isang resort, nagbaka sakaling maging maayos ang pagkikitungo ni Danilo sa asawa nitong si Wenwen. Sa sofa ka, ako sa kama. Bungad na sabi ni Danilo. Isang kwarto lang ang nakareserve. At kung kukuha ng bukod na kwarto si Danilo, ay malalaman ito ng kanyang ama. Alam niyang reported lahat ng kanyang dalaw sa mga ito. Pumayag si Wenwen at hindi na umangal. Inaayos na ni Wenwen ang kanyang mga gamit, samantalang si Danilo naman ay nakahiga lang sa kama, panay ang scroll sa kanyang telepono. Natapos na si Wenwen sa kanyang mga gamit at hindi pa rin kumikilos si Danilo. Danilo, gusto mo bang ayusin ko mga gamit mo? Huwag ka mag-alala, dalawa naman yung cabinet. Hindi maghahalo yung mga gamit natin. Ay ni Wenwen. Sinulyapan lang ni Danilo ng tingin si Wenwen at bumilik sa pag-scroll. Do what you want. Panay lang ang inom ni Danilo sa 3 araw na pamamalagi nila sa lugar. Mag-isa si Wenwen na maglibot at mag-swimming. Para siyang nag-iisa sa bakasyong yon. At tuwing gabi, pag uwi ni Danilo ay kailangan niyang asikasuhin ito dahil kulang na lang ay gumapang ito pa uwi sa kanilang kwarto. Sige kuya, ihiga niyo na lang po siya dito. Ani Wenwen. 2 bellboy na ang nag-akit kay Danilo sa kanilang kwarto. Nakita kasi nila ito sa may pinto ng hotel na kanilang tinutuluyan. Nakahiga at hindi na makatayo sa kalasingan. Nasa kama na si Danilo. Pinupunasan ni Wenwen ang mukha at katawan. Inalis na rin nito ang damit nito at boxers na lang ang natira. Ay nako, kung alam ko lang na ganito ang sasapitin ko. Sana nagbaon na lang ako ng tea na pang hangover. At maraming bimpo. Hindi mo naman sinabi inuman palang dadayuhin mo. Wika ni Wenwen. Alam mo, ikaw lang naman ang may gusto nito. Kasi isasalba ko ang negosyo ko. Ako lang naman ang magbe-benefit ng lahat ng to. Hay, ibahin mo naman ang dialogue mo. 2 araw ko nang naririnig yan. Sabay tawa. Ginagawa na lang katatawanan ni Wenwen ang mga nangyayari. Kahit anong gawin niya, nakatali na siya kay Danilo. Tama ito. Ginusto niya ring mangyari ito upang pagbigyan ng kanyang tatay. Kaya kailangan niyang magtiis at gampanan na lang ang pagiging asawa ni Danilo. Kinabukasan, nagising si Danilo. May hangover man ay hindi man siya amoy alak. Komportable na rin ang kanyang suot na damit. May nakahanda na ring damit sa side table na pamalit, tsaa at pagkain. May note din nasa tabi nito. Para yan sa hangover mo. Pero kung ayaw mong kainin at inumin, ayos lang. Ilagay mo na lang sa ref para hindi masayang. Nasa dagat ako mag-water sports. Tapos siguro sa hapon ako babalik sa hotel. Sinasabi ko to para alam mo kung nasan ako. Enjoy your day. Wenwen. Nakasaad sa sulat. Matapos itong mabasa ni Danilo ay nagulat siya sa kanyang naging reaksyon. May gumuhit ng ngiti sa kanyang mga labi. Sa 2 araw na puro pag-inom ng alak ang kanyang ginawa, hindi siya makapaniwala na patuloy pa rin siyang inaasikaso ni Wenwen. Siguro kung hindi sa ganitong pagkakataon tayo nagkakalala, magugustuhan kita. Wika nito habang nakatitig sa sulat ni Wenwen. Natapos na ang honeymoon at nakauwi na sila sa sarili nilang bahay. Bigay ng mga magulang ito ni Danilo. Nasa kwarto ang 2. Unang beses nilang makita ang bahay ay fully furnished na ito at may kasama silang isang kasambahay. May 2 cabinet ngunit iisa ang kama. May Cleopatra sofa sa harapan ng kama at katapat din nito ang flat screen TV na nakadikit sa dingding. Tulad sa honeymoon natin, ikaw sa sofa. Maliit ka naman, kaya kasya ka na dyan.
Dito ako sa kama. Usal ni Danilo. Okay, sige. Turan ni Wenwen. Nagulat si Danilo sa mabilis sa pagsang-ayon ni Wenwen. Ganon ka lang ba kabilis pumayag? Now I know. You know what? Tanong ni Wenwen. Kaya ka nalang mabilis na papayag sa lintik na kasal na to. You don't know how to say no. Puro ka nalang sige, okay lang. Baw ka lang ng baw. May buto ka ba? O sadyang sunod-sunuran ka lang? Insulto ni Danilo. Ayoko lang na mahabang usapan. Naupo si Wenwen sa sofa kung saan doon lang din ang kanyang magiging higaan sa mga darating na araw. Hinila ang kanyang luggage, trolley at nagsimula ng ilabas ang kanyang mga damit. Isipin mo, kung ipipilit ko na dyan ako sa kama, may mangyayari ba? Hindi ba wala? Ikaw pa rin naman ang masusunod. Tingnan mo nga, hindi pa ako nakikipagtalo sa'yo, sinumbot mo na naman sa akin ang kasal natin. So ba't pa ako magsasayang ng lakas makipagtalo? Kung ang ending, ganito rin naman at ikaw ang masusunod. Tora ni Wenwen. Natameme si Danilo. And I have my reasons. Hindi ko kailangang i-explain sa'yo kung ano yon. Dahil alam mo, wala rin mangyayari kung malalaman mo ang rason ko. It's none of your business. Dagdag pa ni Wenwen habang nag-aayos ng kanyang mga damit. Basta ako, gagampanan ko ang responsibilidad ko bilang asawa mo. Aasikasuhin kita. Paghahanda ng pagkain. Naalagaan. At nahinto si Wenwen sa pagsasalita. Muntik na siyang madulas. At ano? Tanong ni Danilo. At paninindigan ko tong kasal na to. Nakatali na ako sa'yo. Ginusto ko to. Pumayag ako sa kasunduang to. Kaya paninindigan ko to. Pagpapatuloy pa ni Wenwen. Tumayo si Danilo at pumunta sa pinto. Aalis ako. Ngayon pa lang nasasakal na ako sa bahay na to. Hindi ako tatagal dito ni isang oras na kasama ka. Kinuha nito ang kanyang maliit na bag. Gabi na ako uuwi o bukas na ng umaga. Huwag na huwag mo akong tatawagan. Kung may kailangan ka, si Sandro na lang tawagan mo. Bili ni Danilo tsaka umalis. Pagkasara ng pinto ay siya ring pagpagsak ng balikat ni Wenwen. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang makipagtalo. Gusto niyang ibalik ang kanyang kalayaan. Hindi lamang si Danilo ang nahihirapan. Kahit siya ay sakal na sa kanilang sitwasyon. Ngunit anong kanyang gagawin kung hindi siya susunod sa gusto ng kanyang ama? Mapapahamak ang buong pagkatao ni Oliver, ang ama ni Danilo. Nasa harapan si Danilo ng isang pinto. Matapos kumatok ng ilang beses ay nagbukas ito. Han, you're back! I really miss you! Salubong pa ni Vanessa. Ako din, Han. Miss na kita. At biglang sumiklab ang init sa kanilang mga katawan dahil sa isang halik. Pagkasara ng pinto ay agad silang nawalan ng damit at ibinuhos sa isa't isa ang init ng kanilang pagmamahalan. Nagkabalikan sina Danilo at Vanessa. Noong araw mismo ng kasal ni Danilo. Nagpakita si Vanessa sa bar kung saan nagpunta si Danilo matapos ang kasal. Inamin ni Vanessa ang mahal pa rin niya si Danilo at hindi niya kayang mawala ito sa kanyang buhay. Tuwang-tuwa noon si Danilo, ngunit paano pa sila magsasama kung kasal na siya? Kaya naman ipinangako ni Danilo na gagawin niya ang lahat upang sukuan siya ni Wenwen at siya mismong bumitaw sa kanilang pagiging mag-asawa. Pumayag sa ganitong sitwasyon si Vanessa, basta tuparin lang ni Danilo ang pangako nito sa kanya. Walang ibang may alam nito kung hindi si Sandro. Hindi sang-ayon si Sandro sa lahat ng ito. Ilang beses na yung pinangaralan si Danilo tungkol dito. Subalit sa huli, sarili lang ang iniisip ni Danilo at patuloy na sinisisi si Wenwen sa lahat ng ito. Sumapit na ang gabi. Magkatabi sa kama si Danilo at Vanessa. Magkayakap ang mga hubad nilang katawan. Ngunit naglalayag ang isipan ni Danilo at namumutawi ang maamong mukha ni Wenwen. Lalo na ang sulat na ginawa nito noong sila ang nasa honeymoon. Biglang nagmulat si Danilo. Naaninaw ang kisame. Nakipagtitigan ito sandali sa kisame. Iniisip ko anong meron sa sulat na yon at bigla niya na lang naisip habang kasama niya ang kasintahang si Vanessa. Anong meron sa sulat na yon at nang naalala niya ay biglang tumibok ang kanyang puso.
Ang gaan ng kanyang pakiramdam. Parang kakaibang saya ang kanyang nararamdaman. Tinakpan ni Danilo ang kanyang mga mata at pumikit. Ramdam nito ang yakap ni Vanessa sa kanyang buong katawan. Ngunit mukha ni Wenwen ang kanyang naaalala. Naiinis siya sa kanyang sarili kung bakit ganito ang kanyang nararamdaman. Kaya naman kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Sandro. Heto na, sandali lang. Wika ni Wenwen sa papalapit sa gate. May nag-doorbell sa pinto. Tulog na ang katulong. Oras na rin kasi ng gabi at si Wenwen na lang ang gising sa bahay. Nagmamadali itong buksan ng pinto. Umaasang si Danilo ang nasa labas ng pinto. Ngunit bigla siyang nalungkot nang makita si Sandro ang nakatayo sa may pinto. Ikaw pala, Sandro? Bakit ka na pa rito? Gabing-gabi na. At saka, parang napatulog ka na nung pumunta ka dito. May nangyari ba? Sunod-sunod na tanong ni Wenwen. Humikap muna si Sandro bago sumagot. Halatang antok na antok pa nga ito. Ay, ewan ko ba dyan sa asawa mo, biglang tumawag. Samahan daw kita dito sa bahay niyo. Unang gabi mo raw kasi dito. Ah, ganun ba? Kahit pala paano nag-aalala din siya sa akin. Wika ni Wenwen at gumuhit ang isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi naging madali ang buhay may asawa ni Wenwen. Tuwing weekdays, uuwi si Danilo kung hindi lasing, pagod sa trabaho. Tutulog at gigising at aalis ang ginagawa nito sa kanilang bahay. Madalas doon niya pinapatulog si Sandro upang may kasama si Wenwen tuwing siya ay wala. Lalo na sa tuwing Sabado at Linggo. Hindi man sabihin ni Danilo sa asawa, alam nitong kasama nito si Vanessa, ang tunay nitong minamahal. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, ginagawa pa rin ni Wenwen ang lahat upang gampanan ang kanyang pagiging asawa. Aray, ang sakit ng ulo ko. Inda ni Danilo pagmulat ng kanyang mata. Sinipat nito si Wenwen sa kanyang paanan. Wala na ito sa kanyang higaan. Sa Cleopatra sofa na kanilang pinag-usapan kung saan yon ang kanyang magiging kama. Bumalik ito sa pagkakahiga at ininda ang sobrang sakit na nararamdaman. Medyo nahihilo rin si Danilo at nasusuka. Mukhang napasobra yata ang kanyang pag-inom nitong mga nakaraang araw at hindi na kinaya ang kanyang katawan. Hindi rin siya makabangon at unti-unti ay nangihina. Danilo, ayos ka lang? Wika ni Wenwen. Nasa tabi niya na ito at may hawak na tray ng pagkain. Kanina ka pa ba dyan? Pilit niyang umupo, ngunit hindi niya magawang umupo. Tinitigan ni Wenwen ang asawa. Namumutla ito. Ibinaba niya ang kanyang hawak na tray at sinalat ang noo. Ang init mo, teka lang. Dali-dali ito nagtungo sa kanyang cabinet at may kinuha na lock and lock na may kaliitan ng laki. Inilabas ang thermometer at inilagay sa kilikili ng asawa. Sandali lang, kukuha lang ako ng malamig na tubig. Pupunasan kita. Wika nito at lumabas ng kwarto. Sa isang iglap ay tila lumambot ang puso ni Danilo kung paano niya nakita ang pag-aalala ng asawa sa kanya. Ang alerto nitong mga kilos. Naalala niya ang kanyang ina kung paano siyang alagaan noong siya ay bata pa. Subalit sumagi sa kanyang isipan si Vanessa. Sabi niya sa kanyang sarili, baka pakitang tao lang si Wenwen sa kanya. Kaya kahit nahihilo ay pinilit itong bumangon at tumayo. Kumuha ng ilang mga gamit at nagdesisyon na pumunta sa bahay ni Vanessa upang doon magpagaling. Hindi pa man siya nakakatapos sa pagkuha ng damit ay muli nang pumasok si Wenwen. May dalang maliit na palanggana na may lamang tubig. Saan ka pupunta? Tanong ni Wenwen. Pupuntahan ko si Vanessa. Doon ako sa kanya. Ayoko dito. Tora ni Danilo at bumagsak ang balikat ni Wenwen. Bumuntong hininga. Hindi niya alam kung maaawa siya o maiinis sa asawa. Ibinaba niya ang kanyang mga hawak sa lapag at lumapit kay Danilo. Maupo ka na lang dyan. Ako na mag-aayos sa mga gamit na dadalhin mo. Ipagmamaneho na rin kita papunta kay Vanessa. Baka mamaya mapano ka pa sa daan. Uwi ka ni Wenwen. Doon naman nahinto si Danilo. Salamat. Matapos igayak ang mga damit ay inalalayan na ni Wenwen si Danilo papasok sa sasakyan. Ipinagmaneho papunta kina Vanessa. Pagkatok nila sa pinto ay laking gulat ni Vanessa nang makita si Danilo at si Wenwen. Danilo? At sino yung kasama mo? Tanong ni Vanessa.
Tiningnan ni Vanessa si Wenwen mula ulo hanggang paa. Siniyasat. Nakaramdam agad si Vanessa ng matinding inis sa kasama ni Danilo. Ano? Siya si... Naputo ng pagsasalita ni Danilo at sumabat si Wenwen. Kasambahay po ni Sir Danilo. Sabi niyo po kasi dito po siya dalhin. Wala po kasi sa bahay namin si Ma'am Wenwen, nasa out of town. Biglang umaliwalas ang mukha ni Vanessa sa narinig. Nagtaka naman si Danilo sa sinabi ni Wenwen. Ngunit wala siyang lakas na makipagtalo. Ma'am, heto po palang bag ni Sir. May damit po dyan at gamot. Mataas po ang lagnat niya. Dagdag ni Wenwen. Kinuha naman ni Vanessa ang bag at inakay si Danilo. Umalis na rin si Wenwen matapos noon. Habang nagda-drive pa uwi, hindi maalis sa isipan ni Wenwen ang itsura ni Vanessa. Naikumpara nito ang kanyang itsura kay Vanessa. Kahit na nakapambahay lang ito ay gandang-ganda pa rin si Vanessa. Samantalang siya, kahit ayusan pakiramdam niya, ay wala pa rin igaganda ang kanyang itsura. Kaya siguro mahal na mahal siya ni Danilo. Ang swerte niya kasi mahal siya ng taong mahal ko. Ani ni Wenwen sa kanyang sarili. Unang beses pa lang na nakita ni Wenwen si Danilo ay nahulog na ito dito. Kahit sa una nilang pagkikita ay nagtalo na kaagad sila. Ang gwapo nitong muka, ang una nitong nagustuhan. Sumunod ang mga kwento ni Sandro sa kanya. Kung gaano niyang kamahal ang kanyang ina. Kung gaano itong kaasikaso at paano ito maging tunay na kaibigan. Sa mga kwentong yon, mas lumalim ang pagtingin ng dalaga. Idagdag pa ang mga gabing inasikaso niya ito. Tuwing gabing nalulunod si Danilo sa alak, akala ni Danilo ay manayayamot si Wenwen sa mga pagkakataong yun. Ngunit ang totoo, doon nasasabi ni Wenwen ang lahat ng kanyang nararamdaman para sa asawa. Habang pinupunasan niya ang mukha nito, ay ikinikwento ni Wenwen ang kanyang naging araw, kung ano ang kanyang mga ginawa. Pinatanong niya rin si Danilo kung kamusta na ito at kung anong gusto niyang agahan at maging baon sa pananghalian. Minsan, sumasagot si Danilo at kapag nagkukwentuhan sila, kahit minsan ay hindi niya na maintindihan ang sinasabi ni Danilo dahil sa kalasingan. Ngunit kahit na ganoon, nakaramdam si Wenwen ng tuwa, ng saya, dahil alam niyang napagsisilbihan niya ang kanyang asawa, ang taong kanyang mahal. Nakarating na sa bahay si Wenwen. Ginawa niya na ang kanyang routine. Nakibalita na lang ito kay Sandro na kung maaari ay bigyan siya ng update sa lagay ni Danilo. Sinabi rin nitong inihatid niya si Danilo kina Vanessa at yun ang una nilang pagkikita. What? Ginawa mo yun? Bulalas na sabi ni Sandro. Oo, bakit? Mali bang ginawa ko? Hindi ko alam. Ewan ko. Technically mali kasi asawa mo siya. Pero si Vanessa ang mahal niya, tama? Wika ni Wenwen habang kausap si Sandro sa telepono. Hindi na nakapagsalita si Sandro. Lalo itong bumilib sa tibay ng loob ni Wenwen. Naging malapit ang dalawa dahil sa madalas niyang pamamalagi sa bahay ni Danilo at Wenwen. Hindi man aminin ni Wenwen, alam ni Sandro na may pagtingin na ito sa kanyang kaibigan. At nalulungkot si Sandro para kay Wenwen. Ibinabana ni Sandro ang tawag dahil may incoming call siya. Naputol ang kanilang usapan ngunit maya-maya ay laking gulat ni Wenwen dahil nasa labas na si Sandro kasama si Danilo. Okay, dahan-dahan. Sandro, sandali lang, aasikasuhin ko lang si Danilo. Doon ka muna sa sala. Kung may kailangan ka, sabihin mo na lang sa kasambahay. Tarantang sabi ni Wenwen. Tumango lamang si Sandro at tiningnan kung paano magparoot pa rito si Wenwen upang alagaan si Danilo. Walang pasensya si Vanessa na mag-alaga ng may sakit. Hindi nito natagalan ang kondisyon ni Danilo, lalo na at malala ang hangover nito kaya naman tinawagan nito si Sandro at pinasundo si Danilo. Sinabi ito ni Sandro kay Wenwen matapos niyang asikasuhin si Danilo. Tanging ngiti lamang ang isinagot nito. Hindi ko ba alam dyan bakit baliw na baliw sa babaeng yun? Inda ni Sandro. Hay, ganun talaga ang tao nagmamahal. Hindi alintana ang mga maling nakikita. Love is blind, ika nga. Biro pa ni Wenwen. Sa kasalukuyan, nakabantay pa rin ang dalawa kay Wenwen. Mahimbing itong natutulog. Nasa tabi nito si Danilo, hawak ang kanyang kamay. Si Sandro naman ay nasa sofa nakaupo.
Nakakuha naman ito ng tulog ngunit ilang minuto lang ay nagising na siya. At sakto sa kanyang pagmulat ay gising na rin pala si Wenwen. Nakatitig kay Danilo. Tumayo si Sandro at nilapitan si Wenwen. Kanina ka pagising? Tanong ni Sandro. Tumango si Wenwen. Matulog ka pa. Dapat hindi niyo na ako binantayan dito. Naabala pa kayo. Wenwen. Sandro, alam kong busy kayo. Alam mo namang ayoko nang nag-aabala ng tao, hindi ba? Nito. Ha, ikaw talaga. At ngumiti si Sandro. Natawag lang ako ng nurse para ipaalam na gising ka na. Lumabas si Sandro upang tumawag ng nurse. Habang siya ay naglalakad ay nakita niya si Vanessa. Humahango sa paglalakad. Nagtama ang kanilang mga mata. Sandro, si Danilo, okay lang ba siya? Anong nangyari sa kanya? Sunod-sunod na tanong ni Vanessa. Tumaas ang kilay ni Sandro. Anong pinagsasasabi mo dyan? Hindi si Sandro ang napahamak. Si Wenwen. Oo. Pakisabi sa informant mo ayusin ang balita niya. At saka kung si Danilo man ang napahamak, wala ka rin namang magiging ambag. Buti pa umalis ka na. Inisasabi ni Sandro. Teka nga, ano bang pinuputok ng butsi mo? Bakit ba ang init ang dugo mo sa akin? Ano bang ginawa ko sa'yo? Buliyaw ni Vanessa. Sa akin wala. Pero kay Wenwen marami. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mapapahamak ang walang kamuwang-muwang na tao. Vanessa, mabuti pa mawala ka na lang. Iwan mo na lang si Danilo, please lang. Hindi ka nakakabuti sa kanya. Sambit ni Sandro at iniwan sa hallway si Vanessa. Abot langit ang galit ni Sandro kay Vanessa dahil sa mga nangyari. Alam niyang siyang nag-udyo kay Danilo upang gawing janitor si Wenwen sa isa sa mga kumpanya ni Danilo. Matapos ang pag-aalaga ni Wenwen kay Danilo nang siya ay may sakit, tila baliwala pa rin ang alaga ni Wenwen kay Danilo. Matapos niyang gumaling ay bumalik na rin sa dati ang lahat. Panay pa rin ang punta ni Danilo kay Vanessa at si Wenwen patuloy pa rin sa paghahantay sa kanyang asawa. Danilo, ano to? Bakit nandito ang pangalan ni Wenwen sa listahan ng nulihar na utility? Sumbat ni Sandro. Sinugod ni Sandro si Danilo sa opisina nito matapos makita ang listahan ng kanyang i-orient para sa nasabing trabaho. Napag-usapan na namin yan ni Wenwen. Pumayag siya. Wala naman daw siyang ginagawa sa bahay. Nito at patuloy pa rin sa kanyang ginagawa. Bakit si Wenwen? Dahil kailangan natin ng manpower. Tura ni Danilo. O dahil sabi ni Vanessa. Huminto si Danilo sa kanyang ginagawa. Huwag mong madamay-damay dito si Vanessa. Danilo, hindi ko alam kung ginayuma ka ba ng babaeng yun o ano para maging sunod-sunuran sa kanya. Pero sana hindi pa maging huli ang lahat pag natauhan ka kung anong pinagagawa mo kay Wenwen. Wika ni Sandro. Sabay labas ang opisina. Nalaman ni Vanessa na ang nagatid pala kay Danilo ay ang asawa nitong si Wenwen. Noong una hindi niya ito nakilala. Ibang-iba kasi ang itsura nito sa mga litrato sa magazine nang sila'y i-feature minsan. Mas bata ito sa personal. Mas maganda. Mas maamong muka. Mas sa kanya. At nang kumprontahin niya minsan si Danilo, ay umamin nito na si Wenwen nga ang nagatid sa kanya noong araw na yon. Sumibol ang inggit kay Vanessa dahil alam niya sa kanyang sarili na salamat Doc lang ang kanyang ganda. Pinilit nito si Danilo na ipasok si Wenwen sa pinakamababang posisyon na pwedeng maging posisyon sa kanilang kumpanya. Lang sa gayon ay magmukhang losyang si Wenwen, mahagard sa trabaho at tumanda tignan. At sa tulong din ni Prima, gusto niya itong pahirapan. Naging matagumpay naman ang plano. Pinahirapan ni Prima si Wenwen sa utos ni Vanessa hanggang sa na-ospital na nga ito dahil sa kanilang kalokohan. Hindi sinunod ni Vanessa si Sandro. Nagpatuloy pa rin ito sa paghahanap sa kwarto ni Wenwen. Pumasok doon at nakitang magkahawak kamay ang dalawa. Gising na si Wenwen. Samantalang si Danilo ay natutulog habang nakaupo sa silya kalapit nito. Napabaling si Wenwen nang bumukas ang pinto. Nakatayo lang si Vanessa sa may pinto. Anong kalokohan to? Nagtatakang sabi ni Vanessa. Nagising na si Danilo at nakitang gising na rin si Wenwen. Pupungas-pungas itong umupo ng ayos. Hawak pa rin ang kamay ni Wenwen.
Kanina ka pa ba gising? May masakit ba sa'yo? Teka, tatawag lang ako ng doktor. Tumayo si Danilo at bumaling palabas. Nagulat ito nang makita si Vanessa na nakatayo sa may pinto. Danilo, are you cheating on me? Singhal na sabi ni Vanessa. Nanlaki naman ang mga mata ni Danilo. Vanessa, magpapaliwanag ako. Stop this drama. Kung gagawa kayo ng eksena, pwede wag sa harapan ng pasyente. Ani ng doktor na kasama ni Sandro. Siya rin ang doktor na naka-scrub suit kanina na alalang-alala sa lagay ni Wenwen. Ikaw? Inisasabi ni Danilo. Oo, ako nga. Ako ang personal doctor ni Wenwen. If you'll excuse us, kailangan naming tignan ng pasyente. Ani ng doktor. Doc Carlo? Tawag ni Wenwen. Bumaling ang lahat kay Wenwen. Wenwen, aayusin ko lang to. Babalik ako. Paalam ni Danilo at hinawakan sa braso si Vanessa palabas ng kwarto. Sinundan naman ng tingin ni Carlo si Danilo at nang nakalabas na ito, siya katuluyang pumasok si Sandro. Doc, ano po bang nangyari sa akin? Tanong ni Wenwen. Nakasama sa'yo yung laxative na ininom mo. Wenwen, alam mo namang hindi ka pwedeng basta-basta uminom ng gamot. Alam mo namang pwedeng makasama sa'yo yun. Nag-alala na sabi ni Carlo. Doc, hindi niya alam na nilagyan ng isa sa mga empleyado ng laxative ang ininom niya. Sabat ni Sandro. At Doc, hindi ko maintindihan. Bakit ganito kalalang epekto kay Wenwen? Ayos lang ba siya? Nagkatinginan sina Carlo at Wenwen. Sa labas, dire-diretsyong paglalakad si Danilo kay Vanessa. Kahit sinasabi ni Vanessa na nasasaktan na siya at halos masubsob na sa paghatak sa kanya. At nang makarating sila sa labas, sa may parking lot ay saka lang huminto si Danilo at hinarap si Vanessa. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Danilo. Akala ko kasi ikaw yung hospital. Ang gulo kasi ng balita sa akin ni Prima. Iyak siya ng iyak. Ang naiintindihan ko lang na sinabi niya ay ospital at Danilo. Paliwanag ni Vanessa. At nagkangka talagang magsumbong ang babaeng yun sa'yo. Hindi ba niya sinabi na si Sante na siya? Gigil na sabi ni Danilo. Si Sante? Bakit? Anong ginawa niya? Ito ang lahat ng to. Ang ginawa niya sa asawa ko. Nag-ibang mukha ni Vanessa. Ang pag-aalala ay napalitan ng yamot. Wow! All of a sudden, naging asawa mong babaeng yun? Bakit? Ginayuma ka ba niya at bigla mo na lang siyang minahal? Kasi yun ang tama. All this time, ako lang iniisip niya. Kapakanan ko lang iniisip niya. Samantalang ako si tanga, sarili ko lang iniisip ko. Bago dumating si Danilo sa event, nakipagkita ang kanyang ama at ina kay Danilo. Nagkikita nilang hindi na nagiging magandang takbo ng relasyon ng mag-asawa. Hindi man magsumbong si Wenwen ay alam nilang palaging pinagtatakpan ni Wenwen si Danilo. Tuwing pupunta sila ng biglaan sa kanilang bahay o hindi kaya sa mga family dinner nila, alam na mag-asawa na mali ang kanilang ginawa. Pero naipit lang si Oliver sa sitwasyon at gusto niya nang makawala sa maitim niyang sikreto. Ang totoo, sugaro lang ama ni Wenwen. Front lang nito na isasalba nila ang restaurant ni Wenwen para makuha ng malaking pera sa mga magulang ni Danilo. Matagal lang magkakilala si Oliver at Mario at kilalang kilala ni Oliver si Mario. Ginamit niyang pambablackmail kay Oliver ang tunay niyang kasarian na siya ay isang bakla. Kaya naglaong parang bula si Oliver ay dahil gusto niyang hanapin ang kanyang sarili. Hindi niya yun maamin kay Tanya dahil sobra siyang nahihiya sa kanyang katauhan. Akala ni Oliver ay mapagkakatiwalaan si Mario dahil abot langit ang pagtulong nito sa kanya. Iyon pala ay sisingilin siya nito ng mahal. Matapos mabaon sa utang ay isinagkalang nito ang anak niyang si Wenwen. Sinabi nito kay Oliver na kung hindi niya ipapakasal ang kanilang mga anak, ay sasabihin niya sa buong madla ang maitim niyang sekreto. Natakot si Oliver, kaya naman muli siya nagpakita sa kanyang mag-ina at pinakasal si Danilo at Wenwen. Alam ni Wenwen ang lahat, pumayag siya sa kasunduan. Hindi para tulungan ang kanyang ama, kundi para tulungan si Oliver. Pasa ni Wenwen ang lahat. Ang perang binigay ni Oliver ay galing lahat kay Wenwen. Galing sa kanyang ipon. Nagtulungan si Oliver at Wenwen upang ilihim ang tunay na dahilan ng lahat.
Nagawa ding ipakulong ni Wenwen ang kanyang ama upang hindi na sila magulo kailanman. Ngunit labis na nilamon si Oliver ng konsensya, kaya sa tulong din ni Wenwen ay umamin si Oliver sa asawa. Noong una hindi makapaniwala si Tanya, labis ang sakit para sa kanya ng lahat. Subalit dahil sa mga salita ni Wenwen, lumambot ang puso ni Tanya at tinanggap si Oliver ng buong puso. Wala naman sa haba, kasarian at estado sa buhay ang pagmamahal. Kung mahal mo ang isang tao, mamahalin mo siya ng buong buo. Kahit sino pa siya. Tao lang din tayo. Nasasaktan. Pero sa huli, mas pipiliin nating maging masaya. At maging masaya sa taong ating minamahal. Ani ni Wenwen nang umamin si Oliver sa kanyang asawa. Tumanim yon sa puso ni Tanya. Tama si Wenwen. Mahal niya si Oliver at kahit ano pa siya ay mamahalin niya ito. Naging mabuting ama si Oliver. Lahat ay binigay nito sa kanilang mag-ina. Kaya sino siya para husgahan ito? Natulala si Danilo nang malaman ng lahat ng ito. Masyado siyang naging makasarili. Hindi niya naisip ang mga sakripisyo ng tao sa kanyang paligid. Kung paanong tiniis ni Wenwen ang lahat upang manatiling sekreto ang lihim ng kanyang ama. Samantalang siya ay napuno lang ng galit. Hindi inalam ang punot dulo ng lahat. Nang marinig yun ni Danilo, bigla siyang natauhan. Bakit nga ba niya pinapahirapan si Wenwen? Bakit nga ba hindi na lang niya pakawalan si Wenwen at ilayo sa magulong mundo? Magsimula sila ng bago. Hindi man aminin ni Danilo ay may nararamdaman siya kay Wenwen. Naguguluhan lang siya dahil alam niyang mahal din niya si Vanessa. Ngunit matapos makapag-isip-isip at makalaya sa galit hatid ng arranged marriage nila, ay nagdesisyon si Danilo na itama ang lahat. Papakawalan niya na si Wenwen. Hindi man sa papel, ngunit sa magulong mundo ang kanyang ginawa. Ngunit nabago ang lahat nang makita niya si Wenwen na pinagtatawanan ng lahat. Umiiyak sa harap, labis ang sakit na kanyang naramdaman. Alam niyang hindi yan dala ng konsensya, ngunit dala ng labis sa pagmamahal nito kay Wenwen na pilit niya lang na itinatago. Ang tama. Akala ko ba ako ang mahal mo? Tanong ni Vanessa. Yun din ang akala ko. Pero kanina, nung nawalan siya ng malay, takot na takot akong mawala siya sa buhay ko. Bigla akong naalala lahat ng ginawa niya para sa akin. Lahat ng pag-aasikaso tuwing lasing ako. Mga bilin, tuwing ipaghahanda niya ako ng pagkain. Mga sulat sa baonan ko. Lahat ng yon gustong gusto ko. Pilit ko lang na sinasabi sa sarili ko na mali yung nararamdaman ko dahil akala ko, ikaw ang tamang mahalin. Pero nagkamali ako. Matagal ko na pala siyang mahal. Hindi ko lang inaamin sa sarili kong lahat. Pero si Wenwen ang mahal ko. Hindi ikaw. Pag-amin pa ni Danilo. Namutawi sa alaala ni Danilo ang isang gabi. Nakaupo si Wenwen sa sofa at hinihintay ang pagdating ni Danilo. Ilang sandali pa ay may nagbukas ng gate. Hudyat na andyan na ang kanyang asawa. Dali-daling lumabas si Wenwen upang salubungin ang asawa. Hindi para bigyan ng matamis na halik at kamustahin ang araw. Kung hindi ay para alalayan dahil alam nitong nakainom na naman ang asawa. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi umuwing lasing ang asawa. Bakit parang nagulat ka? Wika ni Danilo nang makita si Wenwen sa may pinto at nakaabang. Ha? Hindi naman. Ano kasi? Dahil ba hindi ako lasing na umuwi? Dugtong ni Danilo na sinabi ng asawa. Tumango si Wenwen at nakaramdam ng hiya. Kaninang umaga ako nagpakalango sa alak. Kaya maghapon akong tulog sa opisina. Kaya matino ako ngayon. Tura ni Danilo. Pagpasok nito ng bahay ay humahalimuyak ang amoy ng tinola mula sa kusina. Binabalan ni Danilo ang kanyang bag at dumiretso ito sa kusina. Nakita nito ang kanilang kasambahay na nakatayo sa may kalan at iniinit ang ulam. Matapos bumati ng kasambahay ay tinanong ni Danilo kung sino ang nagluto. Malugod namang sinagot ito ng kasambahay na si Wenwen ang nagluluto ng lahat ng kanilang ulam, kahit na ang baon nito. Lalo na tuwing umuuwi itong lasing. Sir, kung hindi niyo po na itatanong sobra-sobrang pag-aasikaso po sa inyo ni Ma'am Wenwen. Kahit lasing, nalasing kayo,
Siya po ang personal na nagpupunas at nagpapalit ng damit ninyo. Hindi rin po si Mama tutulog hanggat hindi kayo nakakauwi. Napakaswerte niyo po sa asawa niyo. Nagpakatsaga sa inyo. Ninang kasambahay. Hindi makapaniwala si Danilo sa narinig. Ngunit binaliwala niya ito dahil dumating na si Wenwen sa kusina. Sinabi nitong nakahanda na ang kanyang damit na pamalit at kung gusto nitong maligo ay nakahanda na rin ang banyo. Maghahain lang siya sandali para may makakain itong hapunan. Pakiramdam ni Danilo ay talo pa niya ang hari sa pag-aasikaso ni Wenwen sa kanya. Na ngayon niya lang nalaman dahil palagi siyang lasing pag umuuwi. Hindi ako baldado. Kaya kong sarili ko. Matulog ka na nga. Naiirita ako sa ginagawa mo. Utos pa ni Danilo. Ganun ba? Sige, mauuna na ako sa kwarto. Pasensya na. Ani ni Wenwen. Matapos kumain ay dumiretso na si Danilo sa kanilang kwarto. Naligo at nagbihis. Tulog na noon si Wenwen. Sa kanyang munting sofa, lumapit si Danilo. Kanina pa siya nakaramdam ng matinding konsensya sa kanyang ginawa. Ngunit gusto niyang si Vanessa ang gumawa ng lahat ng ito sa kanya. Tinitigan niya ang natutulog na si Wenwen. Nakita na lang niya ang kanyang sarili na nakaupo at titig na titig sa maamong mukha nito. Hinawi ang mga buhok na nagsabog sa mukha nito. Hinawakan ng pisngi. Hanggang sa bigla na lang niyang nilapit ang kanyang mukha at tinalikan si Wenwen. Nagising si Wenwen. Nagulat. Anong ginagawa mo? Tanong ni Wenwen. Sana nagkakilala tayo ng mas maaga. Para siyang nawala sa sarili. Nagkakatitigan silang dalawa at bigla niyang sinunggaban muli ng halik si Wenwen. Sa pagkakataong yon, hindi na rin pumalag si Wenwen. Nagpalamon siya sa mga yakap at halik ni Danilo. Ibinigay niya ang puri niya kay Danilo, ang unang lalaking umangkin sa kanya. Naganap ang lahat ng yon sa sofa, magdamag, walang kumpay. Sumapit ang umaga, nakita na lang ni Danilo si Wenwen na nakahiga sa kanyang bisig at nakadantay sa kanya. Hinalikan niya ang noon nito at ngumiti. Subalit bigla niyang nakita sa kanyang isipan si Vanessa. Mali to. Hindi to tama. Uwi ka nito at marahang umalis sa tabi ni Wenwen. Hindi niya alam yun na palang pinto upang magising siya sa katotohanan. At ngayon, handa niya nang gawin ang lahat para sa tunay niyang minamahal. Anong ibig sabihin nito? Nakikipag-iwalay ka na sa akin? Tanong ni Vanessa. Oo, tapos na tayo. Tura ni Danilo. Pagbalik ni Danilo sa kwarto, nasasabik itong sabihin kay Wenwen na wala na siyang dapat ikabahala. Hindi na sila guguluhin pa ni Vanessa at aaminin niya ang kaniyang pag-ibig sa asawa. Ngunit nang malapit na ito ay nakita niyang nasa labas ng kwarto si Sandro, nasa tapat ng pinto. Tinanong nito kaagad kung sinong kasama ni Wenwen sa loob at nang nalaman ng doktor na si Carlo at si Nurse Pao ang kasama nito, ay bumukas ang pagtataka sa mukha nito. Patient confidentiality daw, kaya wala akong magawa. Mismo si Wenwen ang nakiusap sa akin na lumabas. Paliwanag ni Sandro. Pinalipas lamang ni Danilo ang ilang minuto at kumatok na ito. Si Pao ang nagbukas ang pinto at agad naman silang pinapasok. Pagkapasok ng dalawa ay nilapitan ni Danilo ang asawa. Hindi alintana ang ibang taong kanilang kasama. Wenwen, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Hindi na makapaghintay si Danilo sasabihin kay Wenwen ang kanyang nararamdaman. Tinapos ko na ang lahat sa amin ni Vanessa. Patawarin mo ako kung ngayon lang ako natauhan. Sorry kung kailangan pang mangyari ang lahat ng to bago ko maisip na mahal kita. Patawarin mo ako, Wenwen. Mahal na mahal kita. Nagsusumamo ang sabi ni Danilo. Hinawakan pa nito ang kamay ni Wenwen at hinagkan matapos magsalita. Nagulat ang lahat sa inamin ni Danilo. Kahit si Sandro ay hindi makapaniwala na sa wakas ay natauhan na ang kanyang kaibigan sa kanyang kahibangan. Ngunit si Carlo at Pao ay biglang nagtinginan. Baka sa mukha ni Wenwen ang lubos na kaligayahan. Sobra-sobrang kaligayahan. Naiyak ito ng sobrang saya. Pinahid na ni Danilo ang luha ni Wenwen at hinagkan ito sa labi. Ako rin, Danilo, may sasabihin ako. Panimula ni Wenwen.
Naalala mo ba nung unang beses mo ako hinalikan? Yung unang beses na hinawakan mo ang mga pisngi ko at sinabing, sana nagkakilala tayo ng mas maaga. Tumango si Danilo. Oo, Wenwen. Tandang-tanda ko yun. Dahil yun ang unang beses na naiparamdam ko sa'yo kung gaano kitang kamahal. Tura ni Danilo. Hinawakan ni Wenwen ang kamay ni Danilo. Inilapat ito sa kanyang tiyan. Magkakaroon na tayo ng Little Danilo o Little Wenwen. Umiiyak na sabi ni Wenwen. Talaga? Magiging tatay na ako? Tumango naman ng maraming beses si Wenwen. Niyakap siya ni Danilo nang walang kasing higpit. But biglang sabat ni Carlo. Bigla siyang siniko ni Pao at umiling. Mauna na po kami. Babalik na lang po ako para i-monitor ang vitals si Wenwen. Congratulations po. Paalam ni Pao. Pero, wika ni Carlo kaya biglang napabaling si Danilo at tiningnan ng pasulimpat si Carlo. Nakita nitong hinila ni Pao si Carlo at pinagdilata ng mga mata. Hinayaan na lang muna ito ni Danilo pero may kung ano kay Carlo na hindi niya gusto. Danilo, ninong ako ha? Pag hindi mo ako kinuhang ninong ay nako magtatampo ko. Sambot ni Sandro, kaya naman nabukaw ng atensyon ni Danilo sa kaibigan. Nakalabas na sina Carlo at Pao. Halos kalad ka rin ni Pao si Carlo palayo sa kwarto. Nang nakalayo na sila ay huminto si Pao at umarap kay Carlo. Carlo, nakapagdesisyon na si Wenwen. Igalang na lang natin ang desisyon niya. Sita ni Pao. Pero ano, ganun-ganun na lang yun? Matapos ang dinanas ni Wenwen sa lalaki yun, ganun na lang niya papatawarin? At ano, happily ever after na? Ganun ba? Belta ni Carlo. May leukemia si Wenwen. Cancer. Siya dapat ang inaalagaan at iniintindi, hindi ang lalaking yun. Carlo, please. Para lang kay Wenwen. Alam nating pinipilit na lang niyang mabuhay para sa sanggol sa sinupupunan niya. Alam nating dalawa yon. At himalang nakakaya niya. Kaya sana hayaan na lang natin siya. May stage 2 leukemia si Wenwen bukod sa kanyang pagbubuntis. At tila himala ang lakas ng katawan na pinapakita ni Wenwen sa kabila ng kanyang karamdaman. Anong sabi niyo? Wika ng isang lalaki sa likod nilang dalawa. At sino ka ba? Kaano-ano ka ba ni Wenwen para mag-alala ka sa kanya ng ganyan? Nagulat sina Carlo at bumaling kung saan ang galing ang boses. Sabihin mo, hindi totoo yung sinasabi mo. Biglang hinawakan ni Danilo ang kwelyo ni Carlo at sinuntok ito ng walang kasing lakas. Sir, tama na po sir. Awat ni Pao, sabay harang kay Carlo na napaupo sa sahig. Tama pong narinig niyo. May cancer si Wenwen. At mas pinili niyang itago yun sa inyo. Pero kanina nakita ko nagbago ang lahat dahil sa wakas. Pinili mo na siya. Pero tong masakit na katotohanan. Kukunin din siya sa atin kung hindi tayo magtutulungan para gumaling siya at iligtas ang baby ninyong dalawa. Siwalat ni Pao. And for the record, asawa ko si Carlo. Magkaibigan kami mula high school kaya ganito na lang pag-aalala namin kay Wenwen. Hindi naman makapaniwala si Danilo sa mga nangyayari. Humingi ito ng tawad sa mag-asawa. Di niya naisip ang mga oras at araw na sinayang niya na sana ay kasama niya si Wenwen. Unang beses niyang umiyak sa harap ng ibang tao. Unang beses niyang umiyak na parang katapusan na ang lahat. Kailangan natin maging matatag para kay Wenwen at sa baby niya. Kaya pwede ba magtulungan tayo para sa ikabubuti niya? Danilo, pakiusap ni Pao. Lumipas sa mga araw at nakalabas na ng ospital si Wenwen. Oh, dahan-dahan, sabit ni Danilo habang inaalalayan ng asawa. Natawa naman si Wenwen. Kaya ko naman, ikaw talaga. Hayaan mo na siya, Wenwen. Alam mo ba ang simula nang nalaman niyang buntis ka? Nagpahanap na siya kaagad sa akin ng school mula kinder hanggang college na papasukan ni baby. Bukod pa dyan, naghahanap na rin siya ng simbahan para sa binyag ni baby at first birthday. At pati venue ng debut ni baby kung sakaling babae ang magiging anak ninyo. Ganyan siya ka-OA. Natatawang sabi ni Sandro na siya namang may bitbit ng ilang gamit ni Wenwen. Sandro, kailangan pa ba talagang sabihin ng mga bagay na yun?
Ani ni Danilo sabay sulimpat sa tingin ng kaibigan. Tatawa-tawa naman si Wenwen sa sagutan ng dalawa. Naupo sa tabi si Wenwen at si Danilo naman ay hinawakan ng kamay ng asawa. Pangako, Wenwen, babawi ako sa mga oras at araw na pagkakataong nasayang ang pagsasama nating dalawa. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko sa'yo. Hayaan mo ngayon, ibubuhos ko lahat ng atensyon ko sa'yo at sa baby natin. At hinawakan ni Danilo ang tiyan ni Wenwen. Pangako. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Wenwen kay Danilo. Tinupad ni Danilo ang pangako nito sa asawa. Binuhos nito ang lahat kay Wenwen. Araw-araw silang magkasama. Ipinaramdam ang lubos na pagmamahal. Mas nakilala ni Danilo si Wenwen at sa araw-araw na dumaraan ay mas minahal nito ang asawa. Sa likod ng mga ngiti ay nakakubli ang takot, lalo kay Danilo. Tila pasan niya na ang mundo. Ang hirap itago ang pag-aalala lalo na sa tuwing nakikita nito ang sintomas na nilalamon na si Wenwen ng kanyang sakit habang siya ay nagdadalang tao. Dok, bakit ganon? Sinusunod naman namin lahat ng sinasabi niyo pero parang bakit mas lumalala pang kondisyon ni Wenwen? Tanong ni Danilo kay Carlo. Kaharap din nila si Dr. Rafina, ang OB ni Wenwen. Nagkatinginan ng dalawang doktor. 7 buwan na ang siya ni Wenwen. 7 buwan na rin itong inihinto ang kanyang mga gamot sa leukemia na makakaapekto sa kanyang anak. Kaya naman ang naging kapalit nito ay ang paglala ng kanyang sakit na tumutong na sa stage 4 sa mabilis na panahon. Muli kasi nilang isinugod sa ospital si Wenwen dahil dumugo ang ilong nito, bigla at nawala ng malay. Danilo, kailangan mong ihanda ang sarili mo. Kailangan mong mamili sa kanilang dalawa. Si Wenwen o ang baby ninyo. Wika ng doktora. Ano? Hindi ko maintindihan. Tulirong tanong ni Danilo. Danilo, hindi na kaya ng katawan ni Wenwen ang pagdadalang tao. Sinabi ko naman sa iyo na himala na lang ang lahat ng nangyayari kay Wenwen. At sa baby sa sinapupunan niya. Himalang nakaabot pa siya ng 7 buwan sa pagdadalang tao. Pero ngayon, kusa nang bumibigay ang katawan niya at ikaw lang makakapagdesisyon kung sino sa kanilang ililigtas. Naluluha ang sabi ni Carlo. Natulala si Danilo. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nahirapan sa pagpili. 7 taon na nakalipas. Papa! Tawag ng isang marikit na bata kay Danilo. Look, pinitas namin to ni Ninong Sandro sa garden natin. Tapos tinulungan niya po ko ayusin to para maging bouquet. Pagmamalaki ni Kia. Pinagbasa nito ni Danilo at bumakas ang ngiti sa kanyang labi. Ang ganda nila. Kasing ganda mo, anak. Wika ni Danilo. Magugustuhan po kaya ito ni Mama? Tanong ng musmos na bata. Oo naman. Sigurado ako magugustuhan niya to. Ready ka na ba sa mga kwento mo kay Mama? Tanong ni Danilo sa anak. Tumango naman na makailang ulit si Kia. Lumakad na ang mag-ama. Nasa likod sila pareho ng sasakyan at magkatabi. Hawak pa rin ni Kia ang bulaklak para sa kanyang ina. Si Danilo naman ay nakatanaw sa bintana. Sariwa pa rin sa kanyang ala-alang naging desisyon niya. 7 taon na ang nakalipas. Bumalik si Danilo sa kwarto ni Wenwen. Pagbukas ito ng pinto ay nakita nitong gising na si Wenwen. Pinahid niya ang kanyang luha. Gising ka na pala. Teka, tatawag lang ako ng doktor. Paalis na sanang muli si Danilo nang pigilan nito ni Wenwen. Lumapit naman si Danilo at hinawakan ng mahigpit ang kamay ng asawa. Danilo, huwag kang mahihirapang mamili sa amin ng baby, ha? Tandaan mo, mas magiging masaya ako kung mabubuhay si baby. Dahil siyang bunga ng pagmamahalan natin. Siya ang pinakamagandang regalong maibibigay ko sa iyo. Ani ni Wenwen. Pero, lalong bumuhos ang luha sa mga mata ni Danilo. Alam ko lahat ng pag-iyak mo tuwing gabi. Mga araw na halos awayan mo si Carlo dahil hindi niya ako magawang pagalingin sa sakit ko. Mga araw na nagpupuyat kayo ni Sandro para mag-research tungkol sa sakit ko. Lahat ng yun alam ko. Hindi lang ako nagsasalita dahil alam kong lalo ka mahihirapan.
So patawarin mo ako kung hindi na kaya ng katawan ko. Patawarin mo ako, mahal ko. Umiiyak na sabi ni Wenwen. Pero sana pagbigyan mo ang hiling ko. Mas magiging masaya ako kung ang anak natin ang pipiliin mo. Hiling ni Wenwen sa asawa. Sumailalim sa emergency CL si Wenwen. 7 buwan lamang noon si Kia nang isinilang ni Wenwen. Nasilayan pa ito ni Wenwen ng ilang minuto. Niyakap at hinawakan ng maliit nitong muka. Ang ganda ng anak ko, para siyang anghel. Umiiyak nitong sabi. Nandoon din si Danilo ng oras na yon, naguguluhan sa kanyang emosyon. Hindi niya magawang maging masaya dahil sa pagsilang ng kanyang anak. Alam kasi nitong anumang sandali ay kukunin na sa kanya si Wenwen. Alagaan mo siya ha. Mahalin mo ng sobrang sobra. Lahat ng pagmamahal ay ibuhos mo sa kanya. Bilin nito kay Danilo. Bumaling muli ito sa anak. Anak, patawarin mo ako ha. Maaga kang iiwan ni Mama. Pero pangako, babantayin kita palagi. Lumiki kang isang mabuting bata at mahalin ng papa mo. Mahal na mahal kita. At yon ang mga huling salita ni Wenwen sa kanyang anak. Papa! Papa! Tawag ni Kia sa kanyang ama. Bumaling si Danilo sa anak matapos mapahid ang kanyang mga luha. Ano yan anak? Andito na po tayo, tara na po. Aya ni Kia. Pinuntahan na nila ang puntod ng asawa. Inilagay ni Kia ang bulaklak na kanyang dala. Mama, andito na po ulit kami ni Papa. Panimula ni Kia at nagsimula ng magkwento sa harapan ng puntod ng kanyang ina. Hindi na nag-asawa si Danilo. Inilaan na lang nito ang kanyang buhay sa kanyang anak na si Kia. Nagsimula rin itong tumulong sa mga cancer patients, lalong-lalo na sa mga katulad ni Wenwen na may leukemia. Time is gold. Use your time wisely. Ilan lang yan sa mga kasabihang madalas na mabaliwala, lalo na sa panahon natin ngayon na puro instant na ang lahat. Walang pagsisisi sa umpisa. Laging nasa hulihan dahil kung sa umpisa pa lang ay papakita na natin ang ating kahihinatnan, wala tayong matututunan. Kaya pahalagahan natin ang bawat oras na kasama natin ang taong ating minamahal. Huwag magpapadala sa galit at suklam. Bagkus, gamitin ang isip at puso sa pagdedesisyon na walang halong galit at puot. Dahil sa huli, maaaring masayang mga pagkakataon na sana ay kasama pa natin ang mga mahal natin sa buhay. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ew, Wenwen, ano yung pumapatak sa shops mo?